Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 998 hanggang 1.05k. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bang! Ang curved saber sa kamay ni Joseph ay may saber ray na ganap na nabuo ng berdeng enerhiya. Tumakbo ito patungo kay Alvin sa isang mapagmataas na paraan at ginawang nanginginig ang enerhiya sa espada ni Alvin. Bang! 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 Ang saber ray na naglalaman ng higit sa 1,620 sinaunang may sungay na lakas ng dragon ay walang tigil na sweep out. Parang tinutulak ng mga alon sa likuran ang mga alon sa harap habang pinipigilan nito ang espada ni Alvin na naglalaman ng lakas ng 1,600 sinaunang may sungay na dragon. Isang alon ng pagsabog ng hangin ang tumunog, ang mga agos ng hangin at malakas na hangin ay dumaloy sa bawat direksyon. Whoosh! Hinawakan ni Alvin ang espada sa kanyang kamay habang umuurong ng ilang hakbang mula sa pag-atake ni Joseph. Umakyat ang dugo sa kanyang katawan. Mukha siyang clumsy, at namutla ang mukha niya. Kung nangyari ito sa isang normal na araw, may posibilidad na bahagyang harangin ni Alvin ang pag-atake ni Joseph na naglalaman ng 20 higit pang lakas ng sinaunang sungay na dragon kaysa sa kanya. Gayunpaman, dahil si Joseph ang unang umatake at nakakuha ng kapangyarihan, mahirap para sa kanya na lumaban. Ang katotohanan na si Joseph ang unang tumama at nagtataglay ng 20 higit pang mga sinaunang may sungay na mga dragon ang dahilan kung bakit madali niya itong matatalo. Sa kasamaang palad, ang interference mula sa Earth Formation sa bumpy road sa ikalimang antas ng Marquian Palace ay nagbabawal sa akin na gamitin ang Earth concept para palakasin ang aking Earth energy. Kung hindi ako maiipit sa ganitong mahirap na sitwasyon. Ang Earth Formation ay ang inscription formation na nagpakawala ng Earth energy sa bumpy road at nagpahinto kay Alvin sa pagsulong. Huminga ng malalim si Alvin at naramdaman ang panginginig ng kanyang mga organo, hindi siya masyadong maganda kapag tinitigan niya si Joseph na nagpa-atres sa kanya ng ilang hakbang. Gayunpaman, hindi siya umatake. Haha! Alvin, parang tama ang espekulasyon ko. 1,600 sinaunang may sungay na dragon ang limitasyon mo. Binalika ni Joseph ang titig ni Alvin. Tumawa siya ng malakas habang namumuo sa kanyang mga mata. Whoosh! Whoosh! Ang nakakatalim na tunog ng pagsipol ng espada. Isang piraso ng saber ray ang lumapit mula sa malayo patungo kay Alvin. Ito ay napakalaki na tila umuulan ng mga espada. Ang sumunod sa pagbuhos ng mga espada na tumatakip sa kalangitan ay isang silhwete na tila isang kidlat ng berdeng kidlat. Nabuo ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng ulo ng berdeng silhouette, eksaktong kapareho ito ng Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng ulo ni Joseph. Mayroong higit sa 1,620 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon. Ika-4 na antas na walang kabuluhang pagbabago. Konsepto ng espada sa ika-4 na antas. Grade 1 Spirit Sword. Nick. Nang makita ni Alvin ang pagpaulan ng mga espada sa kanya, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumutok sa berdeng silhouette sa likod ng ulan ng espada. Iniwagayway niya ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay at sumugod pasulong. 9 Dragons, Radiant Flash. Habang sumusugod si Alvin gamit ang kanyang espada, 3 Divine Dragon na nabago mula sa pagsasama ng 4 na concepts at origin energy ay mabilis na lumabas. Whoosh! 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 Sa sandaling lumubog ang 3 banal na dragon, 6 na sinag ng mga ilaw ang bumaril mula sa 3 pares ng mga mata. Direkta silang tinutukan sa berdeng silhouette na nasa malayo. Ang berdeng silhouette ay halatang Nick. Napakalakas ng sword skill. 6 na ultimate beam ng mga ilaw ang nag-charge pasulong sa nakababahala na bilis. Pinaikit ni Nick ang kanyang mga mata, naisip niyang madali niyang mapapatay si Alvin. Maya-maya pa, kumikinang ang kanyang mga mata habang binawi niya ang grade 1 na spirit sword na hinugot niya sa bilis ng kidlat. Biglang, ang ulan ng mga espada na nagpaulan kay Alvin ay ganap na naglaho nang maalala ni Nick ang kanyang pag-atake. Whoosh! 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 Habang binawi ni Nick ang espada sa kanyang kamay, iniwagayway niya ang espada sa isang arco sa kanyang harapan na bumuo ng isang makakapal na sapot ng espada.
Klang! 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 Ang tunog ay umalangaw-ngaw halos sa sandaling nabuo ang sapot ng espada. Ang 6 na ultimate beam ng mga ilaw ay isa-isang dumapo sa sword web habang umalangaw-ngaw ang isang malinaw na tunog. Ang mga alon ng hangin ay lumipad sa bawat direksyon. Gayunpaman, hindi sila tumusok sa sapot ng espada. Napakabilis ng espada. Naging solemn na si Alvin, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang espada ni Nick. Nagawa ni Nick na bumuo ng isang layer ng siksik at hindi masisira na sword web sa ilalim ng ganoong sitwasyon. Masasabi ni Alvin ang defensive technique ng pagbuo ng sword web na ginawa ni Nick ay isang defensive martial skill. Bukod dito, isa itong heaven-ranked defensive martial skill. Hindi maliit ang pinsala kay Nick matapos niyang dalhin ang bigat ng 6 na ultimong sinag ng mga ilaw. Nararamdaman niya ang alon ng panginginig sa kanyang mga organo habang umaakyat ang kanyang buhay. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata habang sumisigaw, "Joseph, napakadelikado nitong si Alvin. Magtulungan tayong patayin siya sa lalong madaling panahon ng walang anumang pagkaantala." Haha! Nick, parang naranasan mo rin ang malaking kawalan. Tila may napagtanto si Joseph habang siya ay tumawa ng malakas. Pero agad ding nawala ang ngiti sa labi niya. Alvin. Kahit ang Emperor ay hindi ka mailigtas ngayon. Tinitigan ni Joseph si Alvin na may malamig na kinang sa kanyang mga mata. Para siyang nakatingin sa isang patay. Pagkatapos niyang magsalita, si Joseph ay tumakbo patungo kay Alvin na parang ihip ng hangin. Ang hubog na saber sa kanyang kamay ay nag-iwan ng isang after-image sa hangin at hindi nagtagal ay naglaho. Shadow Glow Machete. Sa sandaling ito, ginawa ni Joseph ang parehong kasanayan na ipinakita niya kanina na may layuning patayin si Alvin. Ito ang pinakamakapangyarihang saber technique na martial skill na pinagkadalubhasaan niya. Whoosh! Ang hubog na saber ni Joseph ay humampes kay Alvin tulad ng side ng Grim Reaper sa pagtatangkang anihin ang buhay ni Alvin. Whoosh! Gumalaw at umatake si Nick kasabay ni Joseph. Isa pang shower ng mga espada ang umulan habang itinaas niya ang espada sa kanyang kamay. Ang ulan ng espada ay umulan kay Alvin, at wala siyang matatakbuhan. Pareho silang nagtulungan, ang isa ay nagtangkang hatiin si Alvin sa kalahati habang ang isa naman ay gustong tumusok ng libu-libong espada sa kanyang puso. Mahigit sa 3,200 sinaunang may sungay na mga silwete ng dragon ang nagsasarili sa Alvin. Kung ang Heaven and Earth phenomenon na iyon ay pag-aari ng isang nilalang, namatay na si Alvin. Gayunpaman, pinigilan at sinakal pa rin ng Heaven and Earth phenomenon si Alvin kahit na ito ay pag-aari ng 2 tao. Split Unite Formation. Naging malamig ang mga mata ni Alvin habang hinarap niya ang walang awa na pag-atake ng 2. Isinama niya ang kanyang origin energy sa quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay at na-activate ang inscription formation dito. Ang inscription formation sa quasi-royal grade spirit sword ay ang Split Unite inscription formation na pinaikli ni Alvin sa Split Unite formation. Kapag na-activate na ito, ang isa ay mahahati sa siyam habang ang siyam ay magsasama-sama sa isa. Biglang nahati sa siyam ang quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Alvin. Pagkatapos ay ikinalat niya ang kanyang espiritual na enerhiya at tinakpan ang lahat ng siyam sa kanyang quasi-royal grade spirit swords upang ang mga ito ay lumipad at napalibutan ang kanyang katawan. Nagulat sina Nick at Joseph nang masaksihan nila ang espada sa kamay ni Alvin na nahati sa siyam at lumibot sa paligid niya. Bagamat nabigla sila, hindi man lang bumagal ang kanilang pag-atake. Ang mga pag-atake ay walang awang dumaan kay Alvin. 9 Tribulation Sword Control Technique. Isang ideya ang sumibol sa isipan ni Alvin habang kinakaharap niya ang pag-atake ni Nick at Joseph. Handa siyang gawin ang hindi pamilyar na sword skill na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor kanina para kontrolin ang siyam na quasi-royal grade spirit swords at labanan ang kanyang mga kalaban. Habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, kinokontrol niya ang 4 sa siyam na quasi-royal grade spirit swords para maningil. Ang mga espada ay sumugod kay Nick at Joseph na may mabangis na saber ray na lumaganap. Whoosh! 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 Ang bawat isa sa 4 na quasi-royal grade spirit swords na umaakyat sa hangin patungo kina Nick at Joseph ay naglalaman ng magkatulad na lakas.
Ito ay katulad ng apat na Alvin na sabay-sabay na naniningil gamit ang isang espada. Sa kasamaang palad, dahil nasugatan si Alvin, ang lakas sa bawat quasi-royal grade spirit sword ay katumbas lamang ng 1,400 sinaunang may sungay na mga dragon. Malayo ito sa kanyang lakas sa kanyang tuktok. Klang! 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 Ang mga alon ng napakagandang enerhiya ay nagsalpukan sa isa't isa, ang tunog ng mga pagsabog at apat na nakakatalam na tunog mula sa banggaan ng mga metal na sandata ay pumasok sa mga tainga ni Alvin na parang bagyo. Si Alvin ay may likhang isip ng ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya sinik at binasag ni Joseph ang apat na quasi-royal grade spirit swords na sumusugod sa kanila. Bumalik sana ang mesa kung ginawa ko ang 9 violation sword control technique kanina. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasalukuyang espiritual na enerhiya ay magbibigay daan sa kanya ng sabay-sabay na kontrol sa apat na espada kapag ginawa niya ang 9 violation sword control technique. Ang lakas ng pag-atake ay katumbas ng apat sa kanya na naniningil ng mga espada. Sa kasamaang palad, walang ganoong bagay bilang isang regret pill na maaari niyang inumin sa mundong ito. Ang maliit na pagkakamali ay naging dahilan upang malagay si Alvin sa isang mahirap na sitwasyon kung saan siya ay mahina sa mga pag-atake ni Nick at Joseph. Split Unite Formation. Sa isang sandali ng pagkataranta, nagkaroon lamang si Alvin ng oras upang kunin ang quasi-royal grade spirit sword na nakahover sa tabi niya upang pagsamahin niya ang natitirang 8 quasi-royal grade spirit sword sa isa. Sining sa pagguhit ng espada. Ang quasi-royal grade spirit swords na naging isa ay mabilis na nag-charge na para bang ito ay naging isang thunderstorm ng saber ray at tumungo sa mga pag-atake ni Nick at Joseph. Si Nick at Joseph ay nabigla na nang makita nilang ang espada sa kamay ni Alvin ay naging siyam na espada. Noong una, akala nila ay peke ang siyam na espada na lumitaw. Napagtanto lamang nila na totoo ang lahat ng espada ng ang apat na espada ay sumugod sa kanila ng higit sa 1,400 sinaunang may sungay na mga dragon bawat isa. Gayunpaman, hindi nila maiwasang magulat muli sa mismong sandaling ito. Bago nila mapatahimik ang kanilang sarili, nasaksihan nila na ginawang isa ni Alvin ang kanyang siyam na espada. Muli itong nagdulot ng pagkagulo sa kanilang mga puso. Naging sanhi din ito ng paghina ng kanilang mga pag-atake nang hindi nila namamalayan. Bagamat humina ang kanilang mga pag-atake, hindi pa rin nakayanan ni Alvin dahil sa mga pinsalang natamo niya. Klang! Whoosh! Si Alvin ay itinapon kasama ang kanyang espada muli habang ang isang hubog na sable at espada ay umindayog at bumangga sa quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Alvin at lumikha ng nakakatalam na ingay ng mga sandatang metal na nagbabanggaan. Si Alvin, na natapon na parang araw na umalis sa bowstring, ay sinubukang magpabagal gamit ang kanyang origin energy, ngunit ang epekto ay napakaliit. Maya-maya, bumagsak ang katawan niya sa gilid ng dingding. Nanginginig ng husto ang kanyang mga organo habang umaakyat ang kanyang dugo. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang malaking subo ng dugo habang ito ay bumubulusok sa kanyang lalamunan. Ang mga tumalsik ng dugo ay nilikha mula sa dugo na iniluwa ni Alvin sa lupa at namumulaklak na parang matingkad na pulang rosas. Sa oras na ito, maaari lamang inumin ni Alvin ang life recovery pill na na-refine niya at ininom ito. Pinagaling ni Alvin ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagsipsip ng medicinal efficacy. Habang nag-aalalang tumingin siya kina Nick at Joseph na patuloy na umaatake sa kanya, napansin niyang nanginginig ang lupa sa ilalim niya. Isang inscription formation. Hindi nagtagal, nalaman ng matalinong spiritual energy ni Alvin na hindi niya sinasadyang na-activate ang isa pang inscription formation. Hindi. To be exact, na-activate niya ang dalawang inscription formation. Napansin niyang may aura ng inscription formation na nagmula sa kabilang side bago tumunog ang malakas na putok. 999. Nang si Alvin ay nakatingin sa direksyon ng malakas na pagsabog, isang bahagi ng lupa ang nawasak ng isang nakatagong enerhiya na nagmula sa ilalim ng lupa. Whoosh! Isang batong plataporma ang biglang tumaas sa nakababahalang bilis. May napakagandang maliit na kahon sa ibabaw ng batong plataporma. Ang maliit na kahon ay katulad ng nakita ni Alvin sa ikatlong antas ng Marquean Palace. Gayunpaman, ang bagay sa maliit na kahon sa ikatlong antas ng Marquean Palace ay isang silver key. Pwede bang?
Isang gintong susi ang nasa kahon na ito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin habang siya ay nag-isip ng mag-isa. Ang atensyon ni Alvin ay nasa maliit na kahon, at nakuha din nito ang atensyon ni Nick at Joseph na nananakot ng marahas kay Alvin. Nasa kalagitnaan sila ng pagsingil kay Alvin nang huminto ang kanilang mga galaw. Isang nag-aalab na pagnanasa ang nagliwanag sa kanilang mga mata. Whoosh! Di nagtagal, tumakbo palabas si Joseph at binago ang kanyang direksyon sa maliit na kahon sa ibabaw ng stone platform. Ang usapin ng pagpatay kay Alvin ay itinulak sa gilid pansamantala. Joseph! Sigaw ni Nick habang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na si Joseph ay napakamakasarili. Nangako siyang papatayin muna niya si Alvin at lalabanan si Nick mamaya. Sa huli, kinuha niya ang maliit na kahon na pinaghihinalaan nilang maaaring naglalaman ng gintong susi. Whoosh! Biglang sumugod si Nick na parang isang matalim na kumikinang na espada sa isang nakababahala na bilis. Tinangka niyang pigilan si Joseph na kunin ang maliit na kahon sa bilis ng kidlat. Nang makita ni Joseph na ipaglalaban ni Nick ang maliit na kahon na pinaghihinalaan nilang naglalaman ng gintong susi, seryoso ang mukha nito habang nanunuya. Nang walang karagdagang pagkaantala, sinimulan niyang labanan si Nick. Pareho silang matandang magkaribal, magkatulad ang kanilang mga kakayahan, at kadalasang nauuwi sa kurbata ang kanilang laban. Gayunpaman, buong lakas silang lumaban alang-alang sa kahon. Tila tuluyan na nilang nakalimutan si Alvin. Marahil ay naramdaman nila na si Alvin ay hindi nabanta sa kanila sa ngayon, at kung sino man ang makaligtas ay madali siyang mapapatay. Sa kabilang banda, alam ni Alvin na wala ng panganib ang kanyang buhay sa ngayon nang makita niyang sumugod si Joseph patungo sa maliit na kahon na pinaghihinalaan nilang naglalaman ng gintong susi. Si Alvin ay hindi nagpakita ng labis na interes sa maliit na kahon sa ngayon. Natural, mali na sabihin na wala siyang interes sa kahon. Sa sandaling ito, walang paraan para makuha niya ito kahit na interesado siya. Hindi nagtagal, nalipat ang atensyon ni Alvin sa nangyayari sa ilalim ng kanyang katawan. Sa mismong sandaling ito, ang kanyang buong pagkatao ay itinaas ng isang floorboard na dahan-daang tumataas. Tumalon si Alvin at bumagsak sa lupa. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang isang berdeng baging na lumitaw sa ilalim ng tumataas na floorboard. Ang tumataas na floorboard ay itinataas ng berdeng baging. Bagamat isang berdeng baging lang ang nasa harapan niya, kasing kapal ito ng hita ng matanda. Ano yun? Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Alvin ay hindi ang berdeng baging. Ito ay ang magenta na prutas na nakasabit sa berdeng baging habang ito ay kumikinang na may malabong kulay lila. Violet spike fruit. Nang tingnan ni Alvin ang memorya ng Rebirth Martial Emperor, mabilis niyang natukoy ang prutas sa harap ng kanyang mga mata. Isa itong spirit fruit na exclusibo para sa mga martial artist ng Void Transformation. Ang Violet Spike Fruit ay isang spirit fruit na exclusibo sa mga martial artist ng Void Transformation. Kabilang sa mga spirit fruit sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, ang Violet Spike Fruit ay itinuturing na nangungunang spirit fruit na eksklusibo sa Void Transformation martial artists. Sinabi na pagkatapos ubusin ang Violet Spike Fruit, kahit na ang isang martial artist na katatapos lang sa 9th level Void Transformation ay makakalusot sa Martial Emperor stage at maging isang Martial Emperor powerhouse hanggat naiintindihan niya ang Monarch stage profundity. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalakas ang bisa ng Violet Spike Fruit sa panggamot. Malubhang nasugatan ako ngayon. Kahit na umatake ako ng buong lakas, makakaipon lang ako ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Madali akong mapatay ni Nick at Joseph. Ngunit kung kakainin ko ang Violet Spike Fruit. Tumingin si Alvin sa malayo habang iniisip niya ito, ang kanyang bantay ay nasa buong oras. Hindi niya naiwasang gamaan ang pakiramdam nang makita niya si Nick at hindi napansin ni Joseph ang kakaibang insidente na nangyari sa kanyang tagiliran mula noong nag-aaway sila sa maliit na kahon na pinaghihinalaan nilang naglalaman ng gintong susi. Whoosh! Kasabay nito, si Alvin, na gamaan ang pakiramdam, ay agad na iniabot ang kanyang kamay na kasing bilis ng kidlat at pumitas ng hinog na magenta na prutas, ang Violet Spike Fruit. Agad niya itong pinasok sa kanyang bibig. Nilunok ni Alvin ang Violet Spike Fruit sa ilang kagat lang.
Naramdaman niya ang daloy ng mainit na agos na pumapasok sa kanyang katawan at paulit-ulit na naglalabas ng malakas na bisa sa gamot. Napakalakas ng medicinal efficacy. Ang medicinal efficacy ay napakalakas na hindi ito maikukumpara sa spirit fruit na dati kong kinuha mula kay Sherman. Sa pamamagitan ng medicinal efficacy nito na sinamahan ng overbearing medicinal efficacy ng rebirth pill, ang aking cultivation base ay maaaring agad na makalusot sa 5th level void transformation. Bagamat alam na ni Alvin kung gaano kahusay ang violet spike fruit mula sa memorya ng rebirth martial emperor, napagtanto lang niya kung gaano talaga kahusay ang violet spike fruit pagkatapos niyang ubusin ito. Hindi. Ito ay hindi lamang ang 5th level void transformation. Posible pa itong makapasok sa 6th level void transformation. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili nang maramdaman niya ang pagiging epektibo ng rebirth pill sa gamot, na kadalasang natutulog sa malalim na bahagi ng kanyang dantian, na iniiwan ang kanyang dantian sa isang nakababahala na bilis. Pagkatapos ay sumanib ito sa kanyang origin energy at sa medicinal efficacy ng violet spike fruit. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang pagiging aktibo ng rebirth pill sa gamot. Pakiramdam niya ay tinurok siya ng dugo ng manok habang ang origin energy ay mabilis na tumakbo sa mga meridian sa loob ng kanyang katawan. 9 Dragon War Sovereign Technique, Roving Dragon Form. Nang walang karagdagang pagkaantala, si Alvin ay agad na umupo sa lupa at nilinang na nakapikit. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang hawakan sa kanyang kamay ang 9th level wind concept fragment. Dapat malaman ng isang tao na ang bilis ng pag-unawa ng wind concept ay mapapabilis sa tuwing nilinang niya ang paraan ng mental cultivation ng roving dragon form. Sa kanyang katawan, ang origin energy at ang napakagandang medicinal efficacy ng rebirth pill at violet spike fruit ay umiikot ng sunod-sunod na cycle sa tulong ng paraan ng mental cultivation ng roving dragon form. Ang bottleneck sa 4th level void transformation na maluwag na ay naging mas maluwag pagkatapos ng ilang malalakas na impact. Pakiramdam ko ay masisira ito sa pamamagitan lamang ng ilang mga epekto. Bang! 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 Makalipas ang ilang impact, naramdaman ni Alvin ang isang mahinang putok sa loob ng kanyang katawan nang malagpasan niya ang bottleneck na humantong sa 4th level void transformation. Lumakas ang origin energy habang dumaan ito sa napakalaking pagbabago. Ika-4 na antas na walang kabuluhang pagbabago. Ang origin energy na nagbago ay hindi tumigil doon. Na-trigger ng rebirth pill at ng napakalaking medicinal efficacy ng violet spike fruit, hindi bumagal ang origin energy habang patuloy itong umiikot sa mga cycle pagkatapos ng mga cycle sa tulong mula sa paraan ng mental cultivation ng roving dragon form. Ang cultivation base ni Alvin ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Gayunpaman, ang isip ni Alvin ay wala sa kanyang cultivation base. Malinaw niyang nararamdaman na nagbago ang kanyang wind concept, ngunit ang pagbabago ay hindi nagmula sa tagumpay. Mukhang hindi nasira ang wind concept. Gayunpaman, nararamdaman ko ang ibang uri ng enerhiya na lumalabas dito. Ang enerhiya ay pakiramdam na sisingilan at handa na. Ano ba talaga yan? Nagtataka, sinubukan ni Alvin na makipag-ugnayan sa enerhiya na nagmula sa wind concept. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang nag-aapoy na aura na lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, isang laganap at mainit na enerhiya ang bumalot at bumalot sa kanyang buong pagkatao. Gayunpaman, ang nasusunog na pulang enerhiya na lumitaw ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang pinsala. Ito ang apoy. Fire concept. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata at walang pag-iisip na tumingin sa enerhiyang nakapalibot sa kanyang katawan. Ito ay isang konsepto. Ang konsepto ng sunog. Hindi tama yan. Parang ang level ng fire concept. Katulad ng wind concept. Sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, natuklasan ni Alvin ang isang nakagigimbal na katotohanan. Nagulat siya, ang fire concept na lumabas sa 3rd level advanced wind concept na naintindihan niya ay katulad ng wind concept. Ito rin ang 3rd level void transformation concept. Ibig sabihin, ang fire concept na naintindihan niya lang ay nasa 3rd level advanced fire concept. Di ba medyo baliw ang 9 Dragons War Sovereign Technique na ito, ang roving dragon form? Hindi lamang nito isinilang ang fire concept mula sa wind concept, ang fire concept na isinilang nito ay nasa napakataas din na antas.
Bukod dito, tila may ilang uri ng koneksyon sa pagitan ng fire concept at wind concept. Parang ang fire concept ay masisira sa tuwing ang wind concept ay nakakaranas ng isang pambihirang tagumpay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang maisip niya ito. Kung ganun talaga, hindi ko na kailangang intindihin ng hiwalay ang fire concept. Ang kailangan ko lang gawin ay itaas ang konsepto ng hangin, at ang konsepto ng apoy ay kasunod nito. Baka kapag naintindihan ko na ang wind profundity, ito ay susunod at magiging fire profundity din. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Alvin habang iniisip niya hanggang sa puntong ito. Sa sobrang bilis ng tibok nito ay parang lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Ano yun? Ang nangyayari sa panig ni Alvin sa wakas ay nakakuha ng atensyon ni Nick at Joseph. Pagkatapos ng isa pang round ng pag-atake, hindi na sila muling sumugod sa laban pansamantala. Sabay na nalipat ang atensyon nila sa kabilang side. Nakita nila ang isang makapal na berdeng baging na nagtaas ng floorboard sa harap ng kanilang mga mata. Sa kanilang mahusay na paningin, napansin nila ang isang bagong binga sa berdeng baging sa isang sulyap lamang. Parang may nabunot lang dito. Prutas ng espiritu. Nagkatinginan silang dalawa at nakita ang realization sa mata ng isa't isa. Sabay na nagbago ang mukha nilang dalawa. Namitas ba si Alvin ng spirit fruit? Maaaring ang bunga ng espiritu ang isa pang gantimpala na iniwan ni Marshall Emperor Markian sa ika-4 na antas. Isa, parehong malakas ang tibok ng kanilang puso. Malinaw nilang naalala ang mensahe ni Marshall Emperor Markian. Sa mensahe, binanggit na may iba pang reward sa ika-5 antas ng Markian Palace bukod sa Gold Key. Hindi ibinunyag ni Marshall Emperor Markian kung ano ang iba pang mga reward sa mensahe. Sa makatuwid, hindi talaga nila inisip ang iba pang mga gantimpala mula pa noong una. Sa sandaling lumitaw ang maliit na kahon na pinaghihinalaan nilang naglalaman ng gintong susi, sila ay nakatuon sa pakikipaglaban sa pagmamayari ng maliit na kahon na hindi na nila pinansin ang nangyayari sa kabilang panig. 1,000. Damn it! Si Alvin ay pumitas ng spirit fruit bago tayo gawin. Sa tingin ko ay hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon na ubusin ito. Lumalala ang ekspresyon ni Joseph, sa sobrang galit niya ay bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Whoosh! Kung ikukumpara sa kanya, si Nick ay mas prangka habang direktang sinisingil niya si Alvin na parang isang espada. Tumakbo siya palabas at sabay na sumigaw, Alvin, ibigay mo ang spirit fruit. Sa sandaling ito, hindi nagulat si Joseph o Nick sa apoy na nag-aapoy sa katawan ni Alvin. Ito ay ang fire concept. Dapat malaman ng isang tao na hindi kailanman ginamit ni Alvin ang fire concept noong nilabanan niya sila kanina. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa espiritong prutas na pinunit ni Alvin mula sa berdeng baging. Sa kanilang opinyon, ang bunga ng espiritu ay talagang hindi isang ordinaryong prutas na espiritu dahil ibinigay ito bilang isang gantimpala sa ika-4 na antas ni Markian. Nick! Damn it! Nang makita ni Joseph si Nick kasama ang kanyang mabilis na parang kidlat na espada na papalapit kay Alvin sa pagtatangkang patayin siya at agawin ang espiritong prutas, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng malaki. Laganap ang origin energy sa kanyang katawan habang sinundan siya ng wind concept na parang anino. Pinagmasdan niya ito ng mabuti at naghanda para habulin siya. Gayunpaman, ang kanyang paggalaw ay tumigil sa paglabas niya. Parang may nangyaring hindi inaasahan. Ano? Paano? Paano ito posible? Si Joseph, na nakaugat sa lugar, ay nanginginig. Nakatitig sa malayo ang kanyang mga mata, puno ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling ito, tila may nasaksihan siyang hindi kapanipaniwala. Sa di kalayuan, kalmado ang mukha ni Alvin habang hinarap niya si Nick na determinadong patayin siya sa isang suntok gamit ang kanyang espada na naglalaman ng higit sa 1,620 lakas ng sinaunang sungay na dragon. Gayunpaman, may lamig na nakatago sa mga mata ni Alvin. Nakikita kong namatay ka na. Hindi alam kung kailan lumitaw ang ngiti sa mukha ni Alvin. Bagamat nagtamo siya ng matinding sugat sa kanyang katawan, alam niyang magiging madali para sa kanya na patayin si Nick gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan kahit na nagtamo pa siya ng mas malubhang pinsala.
Ang mga titig ni Alvin ay naging ganap na malamig habang kaharap niya si Nick na sumusugod sa kanya gamit ang isang espada. 9 Dragons, Radiant Flash. Sa susunod na segundo, isang quasi-royal grade spirit sword ang lumitaw nang wala sa oras habang itinaas ni Alvin ang kanyang braso. Diretso niyang itinutok si Nick na nananakot sa kanya. Whoosh! Whoosh! Halos sa sandaling tumilapon si Alvin gamit ang kanyang espada, 3 kaki na Divine Dragon na may pulang apoy, berdeng enerhiya, lila na kidlat at isang mabangis na konsepto ng sword na nakapaligid sa kanila ay lumitaw mula sa manipis na hangin at sumugod patungo kay Nick. Kasabay nito, ang berdeng enerhiya ay tumusok sa pulang apoy at nagpalabnaw ng apoy habang ang 3 banal na dragon ay nagsilabasan. Ang konsepto ng hangin ay nagpapasigla sa konsepto ng apoy. Samantala, bumilis ang bilis ng 3 Divine Dragon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, at 6 na sukdulang sinag ng liwanag ang bumaril bago ito agad na nawala. Isang maikli at matalim na shotset na ingay ang paulit-ulit. Ang pinakahuling mga sinag ng liwanag ay lumabas mula sa mga mata ng 3 kaki na banal na dragon at naglaho sa harap ng mga mata ni Nick sa sandaling lumitaw ang mga ito. She asterisk T. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Nick. Sa kasamaang palad, ito ay nakatadhana na ang huling ekspresyon na ipinakita niya ng buhay. Nagbago ang ekspresyon ng pangalawang Nick, lumitaw ang mga nakakagulat na butas ng dugo sa bawat isa sa kanyang 6 na mahahalagang bahagi ng katawan kabilang ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay, lalamunan, at dibdib. 6 na madugong palaso ang ipinutok, dama po ang mga ito sa lupa habang ang mga tumalsik na dugo ay namumulaklak na parang matingkad na pulang rosas. Whoosh! 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 6 na ultimate beam ng liwanag ang bumaril sa 6 na mahahalagang bahagi sa katawan ni Nick. Matapos siyang patayin, nagpatuloy ang mga ilaw sa trajectory nito at tumama sa gilid ng dingding sa ika-4 na antas ng Marquean Palace. Dapat sabihin na ang pader sa ika-4 na antas ng Marquean Palace ay talagang matigas. Ang 6 na sukdulang sinag ng liwanag na nagmula sa Radiant Flash ng 9 Dragons na si Alvin ay hindi nag-iwan ng anumang marka sa dingding kahit na nagkaroon siya ng pambihirang tagumpay sa kanyang lakas. Bang! Sa wakas ay bumagsak ang katawan ni Nick sa lupa. Hindi na siya humihinga nang mahulog siya sa pool ng dugo. Ang pinakamakapangyarihang binata sa kasalukuyang North Nether Sect ay patay na. Paano ito posible? Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Lahat ng nangyari ay nabigla kay Joseph na handang labanan si Nick para sa espiritong prutas na tinataglay ni Alvin. Nagkataong nasaksihan ni Joseph ang lahat sa sandaling lalabas na siya. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa sa gulat. Para bang napuno ng tingga ang kanyang mga paa. Napakalakas ng lakas. Bagamat nasugatan si Alvin, nagliwanag ang kanyang mga mata matapos niyang patayin si Nick sa isang suntok lamang. Freewa. Samantala, ang Heaven and Earth energy sa itaas ng ulo ni Alvin ay umiikot at nabuo ang Heaven and Earth phenomenon. Mahigit 2,000 sinaunang may sungay na mga dragon ang lumitaw. Nasugatan si Alvin kaya't nakakaipon lang siya ng ganoong lakas. Kung hindi, ang mga silhouette ng sinaunang may sungay na dragon na lumitaw sa Heaven and Earth phenomenon ay tiyak na higit pa. Bagamat ito ay kaunting lakas, naging sanhi ito kay Joseph, na nakatayo sa malayo na gulat pa rin, upang ipakita ang takot sa kanyang mga mata habang ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Tumakbo ka! Takbo! 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 Tumakbo ka! Sa sandaling ito, iyon ang tanging kaisipang pumupuno sa isip ni Joseph. Napuno agad ng isip ang buong isip niya. Whoosh! Nang walang karagdagang pagkaantala, si Joseph ay sumugod na parang kidlat patungo sa koridor na pinakamalayo mula kay Alvin sa pagtatangkang tumakas. Ang koridor ay ang bumpy road na dinaanan niya kanina. Sinusubukang tumakas. Nalaman ni Alvin ang intensyon ni Joseph sa isang iglap. Hindi niya maiwasang mapangiti sa mga sandaling ito. Hinahangad ni Joseph ang profundity fragment na taglay niya simula pa noong una silang nagkita. Kung hindi dahil kina Nick at Jerome, baka inatake na ni Joseph si Alvin noong una silang nagkita. Bukod dito, imposibleng palayain niya si Joseph dahil tinangka siyang patayin ni Joseph kanina. Sa sandaling sumilay ang malamig na kinang sa mga mata ni Alvin, iniwagayway niya ang quasi-royal spirit sword sa kanyang kamay upang muling ihagis ang radiant flash ng 9 dragons.
Sa opinyon ni Alvin, tiyak na mapapatay niya si Joseph bago siya makatakas gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan gamit ang 6 na ultimate beam ng liwanag mula sa Radiant Flash ng 9 Dragons. Gayunpaman, may isang hindi inaasahang nangyari nang siya ay naghahanda sa pag-atake. Bang! 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 Nang iwagayway ni Alvin ang Quasi-Royal Spirit Sword sa kanyang kamay para umatake, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang mga organo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Namutla ang mukha niya habang umuubo ng puno ng dugo pagkatapos niyang sumigaw, "Ah!" Isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan niya, parang nawalan siya ng lakas. Klang! Sa kalaunan, magagamit lamang ni Alvin ang Quasi-Royal Spirit Sword upang suportahan ang kanyang umaalog-alog na katawan. Anong nangyari? Bagamat ayaw tanggapin ni Alvin ang nangyari, ang tanging magagawa niya ay panoorin si Joseph na kumupa sa malayong koridor at nawala sa kanyang paningin dahil wala na siyang lakas na habulin siya. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nasa ganap na gulo. Huminga ng malalim si Alvin at nakabawi, inisip niya kung ano ang nangyari pagkatapos niyang tingnan ang kanyang katawan. Ah! Hindi ko inaasahan na ito ang magiging dahilan. Napangiti si Alvin ng mapait, hindi niya maiwasang mawala ng magawa matapos matuklasan ang dahilan. Natuklasan niya ang sanhi ng panginginig ng kanyang mga organo at ang matinding pananakit ng kanyang buong katawan na nagresulta sa kanyang tuluyang pagkawala ng lakas. Ito ay sanhi ng Origin Energy na isinasama sa Rebirth Pill at Violet Spike Fruit na nakapagpapagaling na bisa. Upang maging mas tumpak, ito ay sanhi ng pambihirang tagumpay ng Origin Energy. Sa una, ginamit niya ang kanyang Origin Energy para automatikong umikot sa pag-ikot kasunod ng 9 Dragons War Sovereign Technique, Roving Dragon Form, pagkatapos na makapasok ang kanyang cultivation base sa 4th level Void Transformation. Hindi niya akalaing may maaapektuhan yan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Origin Energy na biglang lumabas noong pinatay niya si Nick ay magiging sanhi ng pagbawi ng napakalaking bisa ng Violet Spike Fruit at Rebirth Pill sa gamot. Naging sanhi ito ng Origin Energy na bumili sa tuktok nito. Sa loob lang ng ilang segundo, nalampasan nito ang bottleneck patungo sa 5th level Void Transformation at humantong siya sa 5th level Void Transformation. Habang ang kanyang cultivation base ay umabot sa 5th level Void Transformation, ang kanyang Origin Energy ay dumaan din sa isang pagbabago gaya ng inaasahan. Ang Origin Energy na nakalusot ay naging mas mabilis mula sa Rebirth Pill at Violet Spike Fruit na nakapagpapagaling na bisa. Nagulo nito ang pag-ikot ng cycle na pinalabas ni Alvin ang kanyang Origin Energy. Biglang nagkamali ang kanyang Origin Energy na nagdulot ng panginginig sa kanyang mga meridian at ginulo ang kanyang katawan. Muli nitong nasugatan si Alvin. Si Alvin ay ganap na nawala ng lakas dahil sa matinding pinsala sa kanyang katawan. Ang tanging magagawa niya ay panoorin ang pag-alis ni Joseph. Sana hindi mahanap ni Joseph ang kanyang daan palabas. Or else. Huminga ng malalim si Alvin, hindi siya naglakas loob na isipin ang susunod na mangyayari. Nabalik si Alvin sa realidad nang maramdaman niya ang mga alon ng sakit mula sa Origin Energy na dumadaloy sa kanyang katawan. Mabilis niyang sinimulan na pakalmayan ang kanyang laganap na Origin Energy. 9 Dragons War Sovereign Technique, Roving Dragon Form. Dahil sa pagtatangka ni Alvin na pakalmayan ito, ang Origin Energy na hinimok ng Rebirth Pill at Violet Spike Fruit sa wakas ay bumalik sa track at umikot gaya ng dati. Sa sandaling ito, uminom si Alvin ng isa pang life recovery pill para gumaling. Ang mga pinsala sa mga organo ay bumabawi sa bilis ng liwanag. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, pinahintulutan ni Alvin na umikot ang Origin Energy sa kanyang katawan nang wala siyang gabay. Pagkatapos ay bumaril ito sa kanyang katawan at tumungo sa direksyon kung saan umalis si Joseph. Di nagtagal, pumasok din si Alvin sa bumpy road. Sa pagdaan niya sa bumpy road sa reverse direction, nakatanggap siya ng masigasig na pagtanggap mula sa mga alon ng nature energy tulad ng kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang pagpasok muli sa bumpy road ay kasing dali ng paglalakad sa isang patag na lupa dahil nagkaroon siya ng tulong sa kanyang kakayahan. Nasaan si Joseph? Hindi nakita ni Alvin si Joseph kahit na dumaan siya sa bumpy road. Sa kalaunan, nakita niya ang aura ng inscription formation sa isang sulok.
Ang inscription na ito. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, natuklasan ni Alvin ang layunin ng inscription formation sa sulok. Isa itong inscription formation na may iisang pambungad. Karaniwan itong lilito sa mga labasan o pasukan ng mga natatanging lugar kung saan mayroon lamang isang daan palabas. Ang isa ay maaaring lumabas ngunit hindi pumasok, at sa kabilang banda kung saan ang isa ay pinapayagang pumasok ngunit hindi lumabas. May daanan din ba dito? Nag-activate ang inscription formation sa sandaling lumabas si Alvin. Pagkatapos ay naging isang mahinang kalasag na kumikinang sa isang malaking bahagi ng lupa sa sulok. Dagandong. Dumagundong. Nang magliwanag ang malaking bahagi ng lupa, dahan-dahan itong bumukas at tumambad ang isang batong hagdanan na humahantong pababa. 1001. Si Yusuf siguro ang nakatakas dito. Mahirap bumalik dito kung hahabulin ko siya. Napatingin si Alvin sa pasukan ng hagdan ng bato sa kanyang harapan na nababalot ng mahinang kalasag. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Ang liwanag na kalasag sa kanyang harapan ay nilikha ng isang natatanging inscription formation. Hindi mahalaga kung sino ito, maaalala nito ang aura ng isang tao hanggat tumawid ito. Bilang isang resulta, ang isa ay hindi maaaring tumawid muli sa reverse direction. Dahil sa katotohanan na ang inscription formation na ito ay nilikha ng isang martial monarch powerhouse, tanging isang martial monarch powerhouse lang ang maaaring puwersahang tanggalin ito. Kung hindi, ang isa ay kailangang sumunod sa mga patakaran nito. Kung tatawid ngayon si Alvin sa light shield na nilikha ng inscription formation at pumasok sa entrance ng stone staircase, hindi sigurado kung maaabutan niya si Joseph. Kahit na nakahabol siya, malamang na hindi na siya makakabalik sa ika-4 na antas ng Markian Palace at magpatuloy sa ika-5 antas ng Markian Palace upang hanapin ang mga labi ni Martial Emperor Markian at makuha ang 3 profundity fragment. Ayon sa pagtatansya ni Alvin, ang katawan ni Martial Emperor Markian ay dapat nasa ika-5 antas ng Markian Palace kung hindi siya nagkakamali. Baka hindi ako makabalik kung hahabulin ko siya. Bukod dito, hindi tiyak na mahuhuli ko si Joseph at mapatay siya. Gayunpaman, tiyak na mabubuhay si Joseph sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor kung hindi ko siya hahabulin, ungol ni Alvin, naging malungkot ang kanyang mukha. Kung nagawang iwan ni Joseph ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor. 3 sa pangalawang antas na puwersa, Anaka Sect, Azumo Sect, at North Nether Sect, ay malalaman na pinatay ko sina Nick, Jerome, at Jun Lei. Si Nick ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa North Nether Sect, at siya rin ang direktang disipulo ng sect leader ng North Nether Sect. Hindi ako papayagan ng mga tao mula sa North Nether Sect kapag nalaman nilang pinatay ko siya. Kung tungkol kay Jerome at Junlei, sila ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Azumo Sect. Si Jerome ay direktang disipulo ng Martial Monarch Powerhouse sa Azumo Sect samantalang si Junlei ay direktang disipulo ng sect leader. Hindi maiiwasang maging kalaban ko ang Azumo Sect. Maaaring hindi ko direktang nasaktan ang Anika Sect. Ngunit kapag nalaman nilang ako na lang ang natitira sa ika-4 na antas ng Markian Palace, ipagpalagay nilang nakapasok na ako sa 5th level at nakuha ko ang 3 profundity fragment sa katawan ni Martial Emperor Markian. Sa oras na iyon, tiyak na hindi rin nila ako pakakawalan. Hindi mapigilan ni Alvin na mapangiti ng mapait sa naisip. Malalaman siya ng 3 second-rate na puwersa sa hilagang disyerto dahil sa pag-alis ni Joseph, at magkakaroon siya ng mga kaaway sa lahat ng dako. Bilang karagdagan sa grupo ng Void Peak Powerhouses mula sa 3 second-rate na puwersa, kailangan din niyang harapin ang hindi bababa sa 3 Martial Monarch Powerhouses mula sa second-rate na puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang 3 second-rate na puwersa ay mayroong kahit isang Martial Monarch Powerhouse sa kani-kanilang sekta. Agad na naramdaman ni Alvin ang matinding pressure. Dapat ko bang subukan ang kapalaran ko at susundan siya? Baka maabutin ko pa si Joseph. Gayunpaman, baka hindi ko siya mahanap kahit gawin ko iyon. Sa oras na iyon, hindi lang ako susuko sa pagkuha ng 3 profundity fragment sa loob ng katawan ni Martial Emperor Markian, lahat ng 3 second-rate na puwersa ay makakaalam tungkol sa akin. Ang mga kaisipan ay umiikot sa isip ni Alvin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay nakapagdesisyon. So be it.
Walang gaanong pagkakaiba sa akin kung nakasakit ako ng isa o tatlong second-rate forces. There will always be a solution to a problem. Bago pumasok sa Marquean Palace, inamin niya ang pagpatay kay Junlei, ang direktang disipulo ng sect leader ng Azumo sect. Kasunod nito, pinatay niya si Jerome, ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Azumo sect. Dahil doon, alam niyang masasaktan ang Azumo sect maliban kung mapapatay niya ang lahat ng nakasaksi. Kung hindi, matutuklasan ng Azumo sect, maaga o huli, na siya ang pumatay kay Jerome at Junlei. Kung hindi ako natatakot sa Azumo sect, bakit ako matatakot sa North Nether sect at Anarchy sect na kasing sikat ng Azumo sect? Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Sa sandaling ito, ipinakita niya ang isang malakas na pakiramdam ng kumpiyansa na nagsasalita ng kawalang takot. Dahil nagawa ni Alvin na ayusin ang kanyang mga iniisip, inalis niya ang lahat ng iniisip tungkol sa pagtakas ni Joseph. Ang tatlong pinakamalaking pangalawang rate na puwersa. Kaya ano? Hindi natakot si Alvin. Si Alvin, na puno ng kumpiyansa, ay bumalik sa bumpy road. Madali siyang dumaan sa bumpy road at pumasok muli sa gitnang bahagi ng ika-4 na antas ng Marquean Palace. Sa gitnang bahagi ng ika-4 na antas, isang katawan ang nakahiga doon ng tahimik. Iyon ay katawan ni Nick. Malapit sa kanyang katawan, isang berdeng baging ang lumawak mula sa lupa at itinaas ang isa sa mga floorboard. Isang batong plataporma ang nakatayo sa ibang lugar. May nakalagay na maliit na katanji tanging kahon, iyon ang kahon na pinaghihinalaan niyang naglalaman ng gintong susi. Masasabing niligtas mo ang buhay ko. Gumalaw si Alvin at nawala sa kinatatayuan niya. Nang muli siyang nagpakita, nakatayo siya sa harap ng maliit na kahon sa ibabaw ng platapormang bato. Mabilis niyang inabot at kinuha ang maliit na kahon. Nang buksan ni Alvin ang maliit na kahon, isang hugis crescent na gintong susi ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bukod sa kulay, ang gintong susi ay katulad ng pilak na susi at tansong susi na taglay niya. 3 susi. Sa wakas ay nakolekta ko silang lahat. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang kinukuha niya ang 2 pang susi at pinagsama-sama ang mga ito. Kapag pinagsama ang ginto, pilak at tanso na hugis gasuklay na susi, malinaw na naramdaman ni Alvin ang pagbabago-bago ng aura ng inscription formation mula sa mga susi. May inscription formation ang 3 key na ito. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Alvin. Nang pinagsama ang 3 susi, napagtanto niyang na-activate niya ang inscription formation dito. Dumagundong. Dumagundong. Kasunod nito, ang malalakas na ingay ay nagmula sa itaas ni Alvin at nakakuha ng kanyang atensyon. Tumangala si Alvin, at kitang-kita niya ang kisame ng gitnang bahagi ng ika-4 na palapag na dahan-daang gumagalaw habang bumukas ito. Inihayag nito ang isang pinto sa ika-5 antas ng Marquean Palace. Boom! Dama po ang mga mata ni Alvin sa isang malaking kahon na nahulog sa kanyang harapan pagkatapos bumukas ang pinto sa ika-5 antas. Ito ay isang napaka-ordinaryong mukhang itim na kahon, ngunit nagdala ito ng pambihirang pakiramdam kay Alvin. Ito ay ink steel. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang kahon. Sabi niya na may gulat na ekspresyon sa mukha, hindi ba ito masyadong maluho? Ang buong kahon ay gawa sa ink steel. Gasta. Masyadong gastador. Ang ink steel ay isang uri ng crafting material na nalaman ni Alvin sa pamamagitan ng memorya ng Rebirth Martial Emperor. Kung hindi dahil sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, hindi niya makikilala ang ink steel. Ang ink steel ay isang uri ng crafting material na maaaring gumawa ng quasi-royal grade spirit weapon o kahit isang royal grade spirit weapon. Ito ay lubhang matibay. Kung ito ay ginawa ng isang grade 1 weapon craftsman, ang ink steel ay dapat sunugin ng grade 1 na apoy ng arma sa loob ng isang buong buwan para ito ay lumambot. 3 buwan ang kailangan para matuno ang ink steel. Ito ay maliwanag kung gaano katibay ang ink steel. Imposibleng subukan at basagin itong ink steel sa aking kasalukuyang lakas. Umiling si Alvin habang maingat niyang sinusukat ang kahon sa kanyang harapan na gawa sa ink steel. Ang kahon ay sarado ng mahigpit, at 3 magkakatulad na mga butas ng susian ay nakaayos sa isang hilera sa labas.
Ito. Ang mga keyhole para sa tatlong susi na ito. Hindi maiwasan ni Alvin na tumingin sa mga susi sa kanyang mga kamay nang makita niya ang mga butas ng susian sa kahon. Bumilis agad ang kanyang paghinga. Pinalawak niya ang maraming pagsisikap para makuha ang tatlong susi na ito, partikular sa ika-4 na antas ng Markian Palace kung saan muntik na siyang mapatay ni Nick at Joseph. Masasabing itinaya niya ang kanyang buhay para makuha ang gintong susi. Bukod pa sa labis na paggawa ng ink steel, kailangan nito ng tatlong susi para mabuksan. I wonder kung anong kayamanan ang nilalaman nito. Si Alvin ay napuno ng pananabik habang ipinasok niya ang tatlong susi sa kanyang mga kamay sa mga butas ng susian. Isang mahinang ingay ang tumunog nang bumukas ang kahon sa ilalim ng maingat na titig ni Alvin. Lahat ng nasa loob ay agad na lumitaw sa kanyang mga mata. Tahimik na nakalagay sa kahon ang isang maapoy na pulang flexible sword na kasing ninipis ng pakpak ng sikada. Ito ay naiiba sa karaniwang 3 talampakang haba na espada, ang nagninangas na pulang flexible sword ay 5 talampakan ang haba na may mahinang pulang ilaw na kumikinang dito. Masasabi ng isang tao na hindi ito karaniwan sa sandaling ito ay nakita ng isang tao. Ang espadang ito. Pagkaraan ng isang sulyap, naramdaman ni Alvin na pamilyar ang maapoy na pulang flexible sword sa harap ng kanyang mga mata. Gayunpaman, sigurado siyang ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang espadang ito. Maliban na lang kung hindi ako kundi ang Rebirth Martial Emperor na pamilyar dito. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, sinimulan ni Alvin na hanapin ang alaala ng Rebirth Martial Emperor. Di nagtagal, nakita niya ang mga sagot na kailangan niya. Ang nagninangas na pulang flexible sword na ito ay isang spirit weapon na personal na ginawa ng Rebirth Martial Emperor noon. Isa rin itong quasi-royal grade spirit sword na katulad ko. Matapos matuklasan ni Alvin ang pinagmulan ng nagninangas na pulang flexible sword sa harap ng kanyang mga mata, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Samantala, nag-activate ang polyphony formation sa loob ng box, at isang boses ang pumasok sa tenga ni Alvin. Binata, binabati kita sa pagkolekta ng lahat ng tatlong susi. Nakuha mo ang sandata na nakuha ko nang hindi sinasadya. Ang sandata na ito ay higit na mataas sa grade 1 spirit weapon, maaari nitong dagdagan ang kapangyarihan ng isang tao ng 2 beses. Ito ay isang mensahe mula sa Martial Emperor Markian. Baka sa boses niya ang pagiging maharlika. Batay sa tono ni Martial Emperor Markian, masasabing talagang pinahahalagahan niya ang quasi-royal grade spirit sword. Hindi maisip ng Martial Emperor Markian na iyon. Pagkaraan ng maraming taon, ang nakakuha ng espadang ito ay walang pakialam dito. Napabuntong hininga si Alvin habang nakatingin sa nagninangas na pulang flexible sword na kasing manipis ng pakpak ng sikada sa loob ng kahon. Mayroon na siyang quasi-royal grade spirit sword. Ang isa pa ay hindi makikinabang sa kanya. Sa aking paningin, ang kahon na ito ay mas mahalaga kaysa sa espada sa loob nito. 1002. Napakahalaga ng ink steel, ito ay isang kinakailangang sangkap upang makagawa ng quasi-royal grade spirit weapon at isang royal grade spirit weapon. Noon, ang Rebirth Martial Emperor ay maingat na nakakuha ng limitadong halaga ng ink steel para gumawa ng quasi-royal grade spirit weapon at isang royal grade spirit weapon. Ang dami ng ink steel noon ay hindi pa sapat para makagawa ng 1% ng ink steel box sa harap ng kanyang mga mata. Itong espada. Itinaas ni Alvin ang kanyang braso at kinuha ang nagninangas na pulang flexible sword na kasing manipis ng pakpak ng sikada mula sa kahon. Hinawakan niya ito sa kamay at marahang ibinayo. Poing! Ang 5-foot-long fiery red flexible sword ay agad na nanginginig habang umalangaw-ngaw ang isang malamyos at malinaw na tunog ng sigaw ng espada. Ito ay isang quasi-royal grade spirit kung tutuusin. Mabilis na inalis ni Alvin ang espada, at hindi rin niya nakalimutang ilagay ang kahon na gawa sa ink steel. Sa kanyang opinyon, ang kahon ay ang tunay na kayamanan. Ito ay magiging mahalaga kapag kailangan niyang gumawa ng quasi-royal grade spirit weapon at isang royal grade spirit weapon sa hinaharap. Malinaw na malayo ang paningin ni Alvin.
Tatlong susi para buksan ang pinto sa ikalimang antas ng Marquesan Palace at para mabuksan ang isang kahon na naglalaman ng quasi-royal grade spirit sword. Umiling si Alvin habang nakatingin sa ikalimang antas ng Marquesan Palace. Hindi siya umakyat sa halip ay umupo sa lupa na naka-cross-legged. Linangin. Pagalingin ang kanyang mga sugat. Iyon ang gustong gawin ni Alvin. Sa kanyang palagay, ang ikalimang antas ng palasyo ng Marquesan ay dapat na maging pahingahan ng Martial Emperor Marquesan kung hindi man lang may mga sorpresa. Ayon sa pagsubok na itinakda ni Martial Emperor Marquesan para sa lahat ng apat na antas sa ngayon, hindi mahirap tukuyin na ang ikalimang antas ng Marquesan Palace ay magkakaroon ng pagsubok na magiging mas mahirap. Natatakot ako na hindi magiging madali ang paghahanap sa katawan ni Martial Emperor Marquesan. Kasalukuyan akong nasugatan. At saka, kailangan ko pang i-absorb ang medicinal efficacy ng violet spike fruit. Dapat kong ipagpatuloy ang paglilinang at pagalingin ang mga sugat ko bago ako pumasok sa 5th level. Matapos gumawa ng desisyon si Alvin, nakatuon siya sa kanyang paglilinang at pagbawi ng kanyang mga pinsala. Tahimik na lumipas ang oras. Hindi alam ni Alvin kung ilang oras na ang lumipas nang mapagtanto niya na ang bisa ng violet spike fruit sa gamot na dumadaloy kasama ng kanyang origin energy sa mga meridian ng kanyang katawan ay ganap na nawala. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation ay umabot sa bottleneck na humantong sa 6th level void transformation. Maaaring ituring na mabuti na ito ay tumagal ng ganito katagal. Higit pa rito, ang pagiging epektibo ng violet spike fruit sa panggamot ay nagbigay din kay Alvin ng isang kaaya-ayang sorpresa. Kahit na ang violet spike fruit ay medicinal efficacy ay wala na, ang rebirth pill's potent medicinal efficacy ay nagtutulak pa rin sa origin energy sa aking katawan na umikot ng mabilis. Tapusin natin ito sa isang paspusang pagsisikap, at lampasan ang bottleneck para umunlad sa 6th level void transformation. Huminga ng malalim si Alvin at nagpatuloy sa paglilinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Roving Dragon Form. Bagamat naglilinang si Alvin, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat at pag-unawa sa mga konsepto sa pamamagitan ng paghawak ng dalawang concept fragment sa kanyang mga kamay. Ang wind concept fragment ay natural na kailangan. Sa kasalukuyan, ang anumang pagpapahusay na ginawa niya sa wind concept ay nagpabuti rin sa fire concept. Kaya naman hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito para pagbutihin ang kanyang wind concept. Tulad ng para sa iba pang tatlong konsepto, gumugol siya ng mas maraming oras sa pag-unawa sa konsepto ng daigdig. Simple lang ang dahilan. Ang Earth concept ay maaaring makipag-ugnayan sa Earth at makakuha ng suporta mula sa Earth energy. Kung naabot niya ang isang talampas kapag naiintindihan niya ang Earth concept, mauunawaan niya ang Thunder concept mula sa dalawang natitirang concepts. Iyon ay dahil ang Thunder concept ay may mas mataas na antas kaysa sa Sword concept. Nagpatuloy siya sa paglilinang habang naiintindihan niya ang mga konsepto. Samantala, mabilis na gumagaling ang mga sugat ni Alvin dahil sa pagiging epektibo ng life recovery pill sa gamot. Siya ay mabilis na gumaling at naibalik sa pinakamataas na kalagayan. Para bang hindi siya nasaktan. Si Alvin, na naka-cross-legged, ay biglang nanginig ng bahagya. Maya-maya pa ay iminulat niya ang kanyang mga mata, at may kuminang sa kanyang mga mata. Kasabay nito ang pagkagulat sa mukha niya. 6th level void transformation. I've finally broken through. Bumalik na rin sa dantian ko ang medicinal efficacy ng rebirth pill, gulat niyang ungol. Isang malagatas na puting apoy ang bumangon mula sa kanyang katawan at naging dahilan upang gumalaw ang heaven and earth energy sa itaas niya. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot at nabuo ang heaven and earth phenomenon. Ang mga silhouette ng sinaunang may sungay na dragon ay lumitaw sa kalangitan, sila ay parang buhay habang dahan-daang bumababa. 400. 500. 600. Ang bilang ng mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay patuloy na dumami hanggang sa umabot sa 800 bago ito tumigil. Nang ang origin energy ng 6th level void transformation ay ganap na naibigay, ito ay katumbas ng 800 sinaunang may sungay na mga dragon. Nandyan din ang concepts.
Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang lumitaw ang Earth concept at sumanib sa origin energy bago ito nag-transform sa Kaki energy na nakapaligid sa kanya. Nang lumitaw ang Earth concept, ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas niya ay tumaas sa 700 sinaunang horned dragons, silhouettes. Napakasama talaga na hindi ako makakuha ng suporta mula sa Earth energy dito dahil sa epekto ng bumpy road sa ika-4 na antas ng Marquean Palace. Kung hindi, magkakaroon ako ng isa pang 50 sinaunang may sungay na lakas ng dragon. Napabuntong hininga si Alvin habang tinitingnan ang silhwete ng 700 sinaunang may sungay na dragon sa espasyo sa itaas niya. Di nagtagal, nabawi ni Alvin ang kanyang kalmado. Sa isang iglap lang, nanginginig ang enerhiya ng Kaki at naglabas ng mabilis at tumatagos na aura. Ito ay ang konsepto ng sword. Ang 9th level intermediate sword concept ay lumitaw. Nagbago muli ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas. Kasalukuyang mayroong 1,000 sinaunang may sungay na silhwete ng mga dragon. Boom! Boom! Dumagundong ang kulog habang kumukulong ang lilang kidlat at pinalibutan ang enerhiya ng Kaki. First level advanced thunder concept. Katumbas ito ng lakas ng 200 sinaunang may sungay na dragon. Nagkaroon muli ng mga pagbabago sa Heaven and Earth phenomenon sa itaas nang tumaas ito sa 1,200 sinaunang may sungay na mga dragon. Hindi nagtagal, nagsimulang lumipad ang kulay ube na damit ni Alvin habang umihip ang hanging berde. Ang isa pang 400 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ay agad na lumitaw sa espasyo sa itaas ng Alvin. Hua! Kasabay ng paglitaw ng berdeng hangin, isang malawak na apoy na sumasaklaw sa kalangitan ay nagresulta sa paglitaw ng isa pang 400 sinaunang may sungay na mga silhwete ng mga dragon. Ito ay ang 3rd level advanced wind concept at ang 3rd level advanced fire concept na nagmula rito. Sa kasalukuyan, ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng Alvin ay may kabuuang 2,000 sinaunang horned dragons, silhouettes. Ito ay breathtakingly kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Lalong lumakas ang apoy nang sumanib ang berdeng hangin sa apoy. Ang konsepto ng hangin ay nagpapasigla sa konsepto ng apoy. Ang isa pang 200 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ay agad na lumitaw. Ang pinalakas na lakas ng fire concept ay ang resulta ng wind concept na nagpapagatong sa fire concept. 2,200 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nakahover sa espasyo sa itaas ng Alvin. Bahagyang ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Paano kung gagamitin ko ang quasi-royal grade spirit sword? Isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay sa sandaling nabuo ang ideya sa kanyang isipan. Ito ay ang quasi-royal grade spirit sword na ginamit niya sa lahat ng oras na ito. Ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ay gumalaw ng ang puwersa ni Alvin ay pumasok sa quasi-royal grade spirit sword. Ang silhwete ng 800 sinaunang may sungay na dragon ay nagkatotoo mula sa manipis na hangin. Sa kasalukuyan, ang cultivation base ni Alvin ay nasa 6th level void transformation. Nangangahulugan iyon na ang kanyang origin energy, kapag ganap na naibigay, ay aabot sa 800 lakas ng sinaunang may sungay na mga dragon. Ang quasi-royal grade spirit sword ay nagbigay ng isang beses na pagtaas na nangangahulugang mayroon siyang karagdagang 800 lakas ng sinaunang may sungay na mga dragon. 3,000 sinaunang may sungay na mga silhwete ang nagtipon sa espasyo sa itaas ng Alvin. Nabigla siya sa kaibuturan nang makita niya iyon. Ito ay isang kapistahan para sa mga mata. Ang espada sa aking mga kamay ay kasalukuyang nagtataglay ng lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Hinawakan ni Alvin ang quasi-royal grade spirit sword at tinitigan ang concepts and origin energy na nakaugnay dito. Puno ng excitement ang mukha niya. Kung makakakuha ako ng suporta mula sa Earth energy. Ang buong lakas ko ay katumbas ng lakas ng 3,050 sinaunang may sungay na dragon. Lalong nasasabik si Alvin nang maisip niya ito. Hu! Biglang tumayo si Alvin habang nasa gilid niya ang kanyang espada. Ang kulay ube niyang damit ay pumapagaspas kahit walang hangin. Nagpakita ang kanyang katawan ng aura ng kumpiyansa.
Ang isang martial artist sa 9th level void transformation ay may lakas ng 2,200 sinaunang may sungay na dragon kung siya ay ganap na gumamit ng kanyang lakas nang hindi gumagamit ng spirit weapon. Hindi ko kailangang matakot kung kailangan kong harapin ang isang martial artist sa sitwasyong iyon. Gayunpaman, hindi ako katugma sa kanila kung gumamit sila ng mga espiritong armas. Kahit grade 2 spirit weapons iyon. Walang duda na ang quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Alvin Ayes ang grade dahil madodoble nito ang kanyang lakas. Ang cultivation base ni Alvin ay nasa 6th level void transformation, ang kanyang origin energy ay tumaas ng 2 beses ay umabot lamang sa 800 lakas ng sinaunang may sungay na dragon. Sa kabilang banda, ang isang 9th level void transformation martial artist ay may lakas ng 1,200 sinaunang may sungay na dragon nang ganap niyang ibigay ang kanyang lakas. Kahit na gumamit sila ng isang grade 2 spirit weapon lamang na nagpapalaki ng 78% ng kanilang lakas, ang pagtaas ay magbibigay sa kanila ng higit sa 930 na sinaunang may sungay na mga dragon. Matatalo ng kanilang pinalakas na lakas si Alvin. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang pambihirang tagumpay sa ika-4 na antas ng Marquean Palace. Sa orihinal, ang buong lakas ko ay katumbas lamang ng 1,600 sinaunang may sungay na mga dragon. Maaari na akong gumamit ng 3,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Halos doble iyon sa orihinal na halaga. Tuwang-tuwa si Alvin, at matagal siyang natahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya sa pinto na patungo sa ika-5 antas ng Marquean Palace. Panahon na para umakyat doon at alamin. Kahit anong pagsubok ang itinakda ni Martial Emperor Marquean, isa-isa kong lalasagutan at kunin ang 3 profundity fragment sa kanyang katawan. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang. Lumipad siya at humakbang sa himpapawid habang papasok siya sa ika-5 at huling antas ng Marquean Palace. Sa kabilang banda, umalis si Joseph sa Marquean Palace. Hindi lamang siya umalis sa Marquean Palace, nilisan niya ang gitnang lugar ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor at bumalik sa pasukan kung saan siya nagmula. Shoo! Pagkatapos niyang pumasok sa entrance na pag-aari niya, muling pumasok si Joseph sa illusory formation. Bumalik siya sa direksyong pinanggalingan niya kanina. Alvin, gusto kong makita kung paano ka makakatakas sa pangangaso mula sa 3 pinakamalaking sekta. Isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Joseph, at ang lamig ay kumikinang sa kanyang mga mata habang siya ay lumipad palabas. 1003. Sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor, 2 silhouette ang naglalakad na magkatabi habang hinahanap nila ang bawat sulok sa ika-2 antas ng Marquean Palace. Hindi ako makapaniwalang wala sa 2nd level. Hindi mo ba naisip na masyadong kuripot ang Martial Emperor? Saway ng isang binata na nakapula ang damit habang nakakunot ang noo. Kung ikukumpara sa binata na nakasuot ng pula, nanatiling kalmado ang katabi niyang binata na nakasuot ng asul. Nanlamig ang kanyang mga mata, at tila hindi man lang nakikinig sa binata na nakapula. Kung may ibang tao dito, laking gulat nila nang makita ang 2 binata since magkamukha sila. Malinaw na sila ang Niger twins mula sa 5-element sect, Chad at Renz. Whoosh! Whoosh! Biglang umalangaw-ngaw ang sipol ng hangin mula sa itaas. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Renz habang iniabot ni Chad ang kanyang kamay sa bilis ng kidlat patungo sa pinanggalingan ng tunog at may kinuha. Ano ba yan? Mas mabagal ang tugon ni Renz kaya't nakatingin lang siya ng may pagtataka kay Chad. Ang karaniwang kalmadong mukha at malamig na mga mata ni Chad ay nagbago ng husto nang buksan niya ang kanyang mga kamay upang ipakita ang bagay na nahulog mula sa itaas. Puno ng saya ang kanyang mukha, at bakas sa kanyang mga mata ang pananabik. Profundity fragment. Natigilan si Renz. Napalunok siya nang makita ang 2 fragment sa kamay ni Chad. Ang isa sa 2 fragment sa kamay ni Chad ay napapalibutan ng purple energy habang ang isa naman ay napapalibutan ng khaki energy. Thunder Profundity Fragment. Earth Profundity Fragment. Isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na boses ang pumasok sa mga tainga ng Niger twins bago sila makawala sa kanilang pagkagulat. Binabati kita, maswerteng binata.
May nag-activate sa ikalimang antas ng Markian Palace ngunit hindi nakuha ang tatlong profundity fragment mula sa aking katawan sa tamang panahon. Sa makatuwid, ang inscription formation na naiwan ko ay automatikong na-activate at pinatalsik ang dalawang Monarch Stage profundity fragment mula sa aking katawan. Ang mga fragment ay ipinadala sa isa sa mga drop-off points na na-activate sa ika-4 na level ng Markian Palace. Nag-set up ako ng maraming drop-off points na may inscription formation sa Markian Places walk-off level na ang isang taong nag-a-activate ng the drop-off points. Pamilyar ang Niger Twins sa boses na pumasok sa kanilang mga tainga. Nakilala nila ang boses ng Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor na ito. Maging ang palasyong kasalukuyang kinaroroonan nila ay naiwan ng Martial Emperor na iyon. Pagkatapos nilang pakinggan ang mensahe ng Martial Emperor, hindi maiwasan ni Chad at Renz na magtinginan sa isa't isa. Kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Ito ay gumagana tulad na. May mga drop-off points na may inscription formation sa ika-4 na antas ng Markian Palace na itinakda ni Martial Emperor Markian, at lahat ng nasa level na iyon ay maaaring i-activate ang mga ito. Ang dalawang Monarch Stage profundity fragment ay lumabas sa isang drop-off point na random na pinili ng isang inscription formation. At nagkataong nasa napili kaming drop-off point. Di ba? Hindi ba't napakaganda ng swerte natin? Nabalik sa realidad si Renz at napalunok. Bumilis ang kanyang hininga, at medyo nag-effort na sabihin iyon ng malakas. Oo. Tumango si Chad at sumang-ayon kay Renz, na isang pambihirang pangyayari. Pero, bakit hindi sila water profundity fragment? Frustrated na sabi ni Renz. Ang dalawang Monarch Stage profundity fragment, ang Earth profundity fragment at ang Thunder profundity fragment, ay hindi angkop para sa kanya. Gayunpaman, ang Earth profundity fragment ay naging kapaki-pakinabang kay Chad. Kailangan nilang ibigay ang Thunder profundity fragment sa sekta. Nagtataka ako kung sino ang malas na taong iyon. Nabigo siyang makuha ang tatlong profundity fragment sa katawan ni Martial Emperor Markian sa tamang panahon pagkatapos na i-activate ang ikalimang antas ng Markian Palace. Napagtanto ni Chad na walang kwenta ang pag-iyak sa natapong gatas at iwaksi ang kanyang pagkadismaya habang kinukutya niya ang taong binanggit ni Martial Emperor Markian. Kung ang swerte ay nasa kanyang panig, ang dalawang profundity fragment ay magiging kanya at hindi sa amin. Bihira si Chad na magsalita ng ganoon karami. Kung ikukumpara sa pinanibik ng Niger Twins, si Alvin na nakarating sa ikalimang antas mula sa ika-4 na antas ay inis. Siya ay labis na inis. Ang pinagmulan ng kanyang inis ay walang iba kundi ang mensaheng iniwan ni Martial Emperor Markian. Binata, bagamat nakarating ka na sa ikalimang antas ng Markian Palace, napakatagal mong nakarating dito pagkatapos ma-activate ang ikalimang antas. Sa makatuwid, ang inscription formation na aking naiwan ay pinatalsik ang dalawang Monarch Stage profundity fragment sa aking katawan sa ika-4 na antas ng Markian Palace upang hanapin ang kanilang bagong master. Sa sobrang galit ni Alvin, halos samukha siya ng dugo nang marinig niya ang sinabi ni Martial Emperor Markian. Masyado akong nagtagal para makapunta rito pagkatapos i-activate ang ikalimang antas ng Markian Palace. Kinuha niya ang kanyang oras sa ika-4 na antas dahil nag-aalala siya na ang ikalimang antas ng Markian Palace ay maaaring mapanganib. Nagpasya siyang umakyat lamang pagkatapos niyang gumaling ang kanyang mga sugat at masira ang kanyang cultivation base. Hindi ako magtatagal na pumunta dito kung alam kong walang mga pagsubok sa ikalimang antas. Nakaramdam ng galit si Alvin nang tingnan niya ang berdeng kalansay na malapit sa kanya. Dahil lang sa medyo huli siyang dumating, ang dalawang Monarch Stage profundity fragment sa katawan ni Martial Emperor Markian ay nawala ng ganoon na lamang. Sa sandaling dumating siya, napagtanto niyang hindi nagtakda ng anumang pagsubok si Martial Emperor Markian sa ikalimang antas ng Markian Palace. Isang kalansay na nakaupo na naka-cross legs ang tanging bagay doon. Halata na iyon ang katawan ni Martial Emperor Markian. Bagamat si Martial Emperor Markian ay patay na sa loob ng maraming taon, ang kanyang kalansay ay napanatili ng husto. Nanatili pa rin siyang nakaupo na naka-cross leg sa isang cultivation pose. Nagbigay ng morbid aura ang buong eksena.
Huminga ng malalim si Alvin bago niya makuha ang natitirang profundity fragment sa katawan ni Martial Emperor Markian. Ito ay naiiba sa isang Monarch Stage Profundity Fragment, ang enerhiya ay hindi kumislap sa paligid ng profundity fragment na ito. Hinawakan ni Alvin ang profundity fragment sa kanyang kamay bilang isang madilim na berdeng enerhiya na nakapaligid dito ay naglabas ng mga alon ng nakakatakot na aura. Naramdaman ni Alvin ang isang alon ng panunupil nang makaharap niya ang aura. Baka sa mukha niya ang pagkabigla, at hindi niya maiwasang mapa-atras ng ilang hakbang. Ito ay isang Emperor Stage Wind Profundity Fragment. Huminga ng malalim si Alvin at tiningnan ng mabuti ang profundity fragment sa kanyang kamay. Nagsimula siyang mag-browse sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, at hindi nagtagal, nakita niya ang sagot. Ang profundity fragment na hawak niya sa kanyang kamay ay ang Emperor Stage Wind Profundity Fragment. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, ang profundity fragment na ito ay dapat na second level Emperor Stage Wind Profundity Fragment. Natagpuan ni Alvin ang sagot pagkatapos mag-browse sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Second level Emperor Stage Wind Profundity Fragment. Agad na bumilis ang hininga ni Alvin. Sa second level Emperor Stage Profundity Fragment na ito, mauunawaan ko ang Emperor Stage Wind Profundity pagkatapos maunawaan ang 9th level Monarch Stage Wind Profundity sa hinaharap. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang pananabik. Ilang sandali pa bago siya kumalma, ngunit puno pa rin ng walang katapusang excitement at saya ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa dalawa pang Monarch Stage Profundity Fragment na hindi niya nakuha. Para bang ang kanyang mundo ay nakatuon lamang sa second level Emperor Stage Wind Profundity Fragment. Zoop! Matapos huminga ng malalim, medyo nanginginig si Alvin nang ilagay niya ang second level Emperor Stage Wind Profundity Fragment sa kanyang spatial ring. Sa wakas ay nakuha na rin niya ang kanyang katinoan. Ito ang ikalimang antas ng Markian Palace. Dapat mayroong iba pang mga kayamanan dito. Ipinagpatuloy ni Alvin ang paggalugad sa ikalimang antas ng Markian Palace ngunit nawala ng saysay ang kanyang pagsisikap. Bukod sa Emperor Stage Profundity Fragment na iyon, wala nang iba pa rito. Masyado akong matako. Ang Emperor Stage Profundity Fragment ay kasing ganda ng kabuuang halaga ng lahat ng iba pang mga kayamanan na naiwan ni Martial Emperor Markian. Napangiti si Alvin nang maisip niya ang Emperor Stage Profundity Fragment. I wonder kung sino ang nakakuha ng dalawa pang Monarch Stage Profundity Fragment. Well, dapat na akong umalis ngayon dahil nakuha ko na ang Emperor Stage Profundity Fragment, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Umalis siya sa ikalimang antas ng Markian Palace at bumalik sa ikaapat na antas. Bumalik siya sa hagdan ng bato kung saan nilabasan si Joseph. Siguro kung makakabangga ko ulit si Joseph, papatayin ko talaga siya kapag nakita ko siya. Isang malamig na layunin ng pagpatay ang sumilay sa mga mata ni Alvin. Pagkatapos niyang maglakad pababa sa hagdan ng bato, hindi nagtagal ay dumating si Alvin sa unang antas ng Markian Palace. Sa wakas ay nawala siya sa sarili niyang pag-iisip nang pumasok siya muli sa illusory formation. Sa ilalim ng gabay ni Martial Emperor Markian, lumabas si Alvin sa illusory formation at umalis sa Markian Palace. Sa sandaling umalis siya sa Markian Palace, narinig ni Alvin ang isang pamilyar na boses. Alvin! Inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Dindo na naghihintay sa labas. Hindi niya alam kung gaano katagal naghintay si Dindo, ngunit nagningning ang kanyang mga mata nang makita niyang lumabas si Alvin. Di nagtagal, napagtanto ni Alvin na may isang binata na umaaligid sa ere sa tabi ni Dindo. Siya ay tumingin lubhang hindi komportable. Ang katawan ng binata ay nagsimulang manginig tulad ng isang kaawa-awang hayop nang batiin ni Dindo si Alvin. Isa siyang alagad ng 5 Element Sect. Nakilala ni Alvin ang binata pagkaraan ng ilang sandali. Sa tingin ko ay alagad siya ng Fire Peak. Pamilyar siya sa Fire Peak. Si Perry, na pinatay niya noong kakapasok pa lang niya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, ay isang alagad din ng Fire Peak mula sa 5 Element Sect. Siya ang direktang disipulo ng Fire Peak Master. Ano? Tumingin si Alvin kay Dindo at nagtanong. Hehe.
Alvin, paano mo ako pasasalamatan sa pagkakataong ito? Ngumisi si Dindo. Natigilan si Alvin nang marinig iyon at nag-aalinlangan na nagtanong, salamat. Salamat sa ano? Paano kung sabihin ko sa iyo? Nahanap ko ang nagpakalat ng chismis na kinukuha mo ang profundity fragment para itayo ka. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Dindo. Nahanap mo na yung taong yon. Dapat niyang aminin na ikinagulat niya ang sinabi ni Dindo. Maya-maya, tila may naalala si Alvin at agad na inilipat ang kanyang focus. Tiningnan niya ang alagad ng fire pick na mukhang hindi komportable habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. 1004. Ikaw ba? Biglang sumili ang malamig na kinang sa mga mata ni Alvin. Parang gusto niyang lumunin ang taong nasa harapan niya. Ang takot ng alagad ng fire pick ay tumaas hanggang sa sukdulan nito. Tumingin siya kay Alvin at nagpas siyang kagatin ang bala. Nagnganga ang ngipin niya habang sinasabi, oo, ako ito. Gaya nga ng kasabihan, ang mga patay na baboy ay hindi natatakot sa kumukulong tubig. I don't think I know you. Bakit mo ginawa? Naging seryoso ang mukha ni Alvin matapos aminin ng alagad ng fire pick ang kanyang pagkakamali. May bahid ng panlalamig habang nakapikit ang mga mata. Utang ko ang buhay ko kay Senior Brother Perry. Sabi ng alagad ng fire pick sa malalim na boses. Perry. Natigilan si Alvin noong una, ngunit sa wakas ay nalaman niya kung ano ang nangyayari. Ang disipulo ng fire pick na nauna sa kanya ay naghihiganti sa ngalan ni Perry na kanyang pinatay. Talagang iniligtas ni Perry ang buhay ng isang tao. Nakita ni Alvin na hindi ka panipaniwala. Hindi ko ine-expect na may taong may utang na loob kay Perry. Mapanuksong sabi ni Dindo bago makapagsalita si Alvin. Si Perry ay direktang disipulo ng Fire Pick Master, at minsan din siyang traidor sa Woodpick. Upang magtagumpay, hindi lamang ipinagkanulo ni Perry ang Woodpick na nakatulong sa kanya na makamit kung ano ang mayroon siya, ipinagkanulo pa niya ang kanyang sariling amo na nagligtas sa kanyang buhay. Dahil doon, nagkaroon siya ng masamang reputasyon sa Five Element Sect. Kung may makarinig ng bastard na tulad ni Perry na talagang nagligtas ng buhay ng isang tao, nakakagulat din sila. Gayunpaman, hindi alam ni na Alvin at Dindo ang tunay na dahilan kung bakit iniligtas ni Perry ang buhay ng alagad ng fire pick na ito. Ang kanyang intensyon ay hindi dalisay, at ito ay higit pa para sa kanyang sariling kapakanan. Ang Perry na kilala ni Alvin ay parang isang malamig na hayop, wala siyang kahit katiting na kabaitan. Lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang sariling kapakanan. Selfish ang middle name niya. Kung ganon, maibabalik mo ang buhay mo sa kanya. Kalmadong nagsalita si Alvin habang itinataas niya ang kanyang kamay ng may bilis ng kidlat at bumubuo ng isang sword glow. Napakabilis nito na kahit si Dindo ay hindi makasabay sa mga nangyayari, lalo pa ang alagad ng fire pick. Poof! Isang mahinang ingay ang tumunog habang ang isang madugong palaso ay tumusok sa lalamunan ng alagad ng fire pick. Tumalsik ang dugo na parang pulang rosas na namumukadkad. Ang katawan ng alagad ng fire pick ay nahulog sa lupa na parang isang blok ng karne. Si Alvin ay palaging mapagpasyahan at walang awa sa tuwing umaatake siya. Ang bilis talaga. Pinaikit ni Dindo ang kanyang mga mata. Naglaro ang lahat sa kanyang paningin sa loob lamang ng ilang segundo, wala man lang siyang oras para tumugon. Ang tanging nakita niya ay ang pag-angat ni Alvin ng kanyang braso, at sa isang iglap lang, patay na ang disipulo ng fire pick. Hindi niya nagawang makita kung paano umatake si Alvin mula sa simula hanggang sa huli. Parang si Alvin ay nagkaroon ng ilang kawili-wiling pagkikita doon. Kung hindi, imposibleng maging ganito kalaki ang kanyang pag-unlad. Si Dindo ay tumingin kay Alvin ng may inggit habang iniisip niya ito. Ang pagpatay sa alagad ng fire pick ay hindi gaanong mahalaga kay Alvin. Bigla naman siyang parang may naalala. Tiningnan niya si Dindo na may curiosity na nakasulat sa kanyang mukha. Dindo, paano mo nalaman na siya iyon? Hehe. Natural, alam ni Dindo ang itinatanong ni Alvin. Ngumiti siya bago niya sinabing, nakilala ko siya doon. Nangyari ito, narinig ko siyang nagpakalat ng chismis. Sinusubukan niyang iset up ka sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba na nakuha mo ang Emperor Stage Profundity Fragment. Ibinunyag ni Dindo ang lahat kay Alvin sa isang hininga.
Natigilan si Alvin at tumingin kay Dindo ng may pasasalamat. Kahit ano pa, dapat magpasalamat ako para dito. Kung hindi, hindi ko na nalaman kung sino ang nagtatangkang lihim na i-frame ako. Bagamat ang disipulo ng Fire Peak ay nagpakalat ng tsismis sa outer ring ng Martial Emperors kanina, ang kanyang masamang plano ay hindi natapos sa paraang gusto niya. Ang ginawa niya ay walang alinlangan na lumikha ng buhol sa puso ni Alvin. Dati, si Alvin ay sabik na malaman kung sino ang lihim na nag-frame sa kanya. Bago niya matagpuan ang salarin, masusuka siya sa tuwing naiisip niya ito. Ang katotohanan na ang taong bumalandra sa kanya ay buhay at maayos sa mundo ay walang alinlangan na isang nakatagong banta sa kanya. Wala lang, wala lang. At saka, binigyan mo ako ng grade 1 spirit weapon kanina at tinulungan mo ako noong nandoon tayo. You can consider it as me returning the favor, bukas palad na sabi ni Dindo habang winawagayway ang kanyang kamay. Tumango si Alvin at hindi nagpatuloy sa paksa. Sa halip, nagtataka siyang nagtanong, Dindo, gaano ka nakatagal dito sa labas? Mga kalahating oras, sagot ni Dindo pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit. Whoosh! Habang nag-uusap sina Alvin at Dindo, isa pang silhouette ang lumipad palabas ng palasyo. Ito ay isang disipulo mula sa isang puwersang pangalawang antas. Alvin, gusto mo ba siyang patayin para hindi siya makapagpakalat ng kalokohan kapag umalis siya sa entrance no? Isa. Tinitigan ni Dindo ang silhouette sa di kalayuan habang ang isang bakas ng kabangisan ay kumikinang sa kanyang mga mata. Hindi na kailangan. Umiling si Alvin. Ang disipulo ng Onyx sect ay may takot na nakasulat sa buong mukha niya nang marinig niya ang sinabi ni Dindo mula sa malayo. Noong papalabas na si Alvin sa illusory formation, nalaman na niya na malamang ay umalis na si Joseph sa Marquean Palace at sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa Azumo sect mula sa entrance no. Dalawa at kumalat ang balita tungkol sa pagpatay niya sa dalawang magkapatid na sina Jerome at Junlei. Malamang nasasabihin din ni Joseph ang North Nether sect tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Nick. Bukod dito, tiyak na sasabihin ni Joseph sa Onyx sect na siya ay kabilang tungkol sa Monarch Stage Profundity Fragment na taglay ni Alvin at pati na rin ang posibilidad na makuha niya ang 3 Profundity Fragment mula sa katawan ni Martial Emperor Marquean. Sa oras na iyon, hindi lang siya makakaharap sa paghihiganti mula sa Azumo sect at North Nether sect, kailangan din niyang harapin ang Onyx sect dahil pinagnanasaan nila ang Profundity Fragment na taglay niya. Iyon ay nangangahulugan na siya ay target ng 3 mahusay na pangalawang rate na puwersa sa hilagang disyerto. Ang pag-iisip lang na iyon ay nagpangiwi kay Alvin. Ang 3 pangalawang rate na puwersa ay parang mga halimaw sa kanya. Ang alagad ng Onyx sect ay nakahinga ng maluwag nang makita niyang si Alvin ay walang intensyon na salakayin siya. Nagpasalamat siya kay Alvin at agad na umalis. Whoosh! 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 Mas maraming tao ang patuloy na umalis. Bukod sa ilang nakaligtas na mga disipulo mula sa pangalawang antas na puwersa, ang mga nakaligtas mula sa ikatlong antas na puwersa ay isa-isang umaalis sa Marquean Palace. Maya-maya, isang pamilyar na silhouette ang lumitaw sa harap ni Alvin. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti nang makita ang binata sa harapan niya at nagkusa siyang batiin, Barney. Alvin. Medyo nahiya si Barney nang makita niya si Alvin. Noong nasa Skywolf Fort siya, hindi niya namalaya na ang taong hinamon niya ay nagtataglay ng kakayahan na higit pa sa kanya. Sa kasalukuyan, tuluyan na siyang nawala ng lakas ng loob nang harapin niya si Alvin. Gagawin ko muna. Marahil ay naramdaman ni Barney na pinigilan ni Alvin, umalis siya kaagad pagkatapos magpaalam sa kanya. Ganap niyang binaliwala ang lahat ng mga disipulo ng Empyrean Temple na maaaring nakaligtas sa Marquean Palace. Haha! Alvin, natatakot sa iyo ang kalbong asno na iyon. Hindi napigilan ni Dindo na tumawa nang maalala kung paano hinamon ni Barney si Alvin noong una silang pumasok sa palasyo. Noon, si Barney ay nasa mataas na espiritu at puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, ngayon lang siya makakatakas nang makaharap niya si Alvin. Kung ikukumpara sa baliw na tawa ni Dindo, si Alvin ay walang gaanong pagbabago sa kanyang emosyon. Ngayong tumaas na ang kanyang kakayahan, nagbago na rin ang kanyang kaisipan.
Hindi na niya itinuring na kalaban niya si Barney, ang alagad ng Empyrean Temple. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, kakaunti lamang ang mga tao sa Empyrean Temple na karapat-dapat na maging kalaban niya. Si Simon ay lumabas ilang sandali pagkaalis ni Barney. Nakita ni Simon si Alvin pagkalabas niya, at umalis siya pagkatapos niyang batiin si Alvin. Simon. Tinitigan ni Alvin si Simon hanggang sa mawala ang kanyang paningin bago siya bumalik sa realidad. Nagmula sina Alvin at Simon sa iisang kaharian, ang dinastiyang Dark Cloud. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng pagkakamag-anak sa tuwing nakakaharap niya si Simon. Pareho silang nagmula sa Dark Cloud Dynasty, at sila rin ang pinakamakapangyarihang mga kabataang lalaki sa kasalukuyang ikatlong antas na puwersa sa Hilagang Disyerto. Ito ay dumating bilang isang sorpresa sa karamihan ng mga tao. Bukod dito, pareho silang nagmula hindi lamang sa Dark Cloud Dynasty, partikular silang nagmula sa Azure Forest Imperial Kingdom sa Darkstone Empire na nasa ilalim ng Dark Cloud Dynasty. Ang mga silwete ay lumabas sa Markean Palace at sunod-sunod na umalis. Kuya Zhang. Ilang sandali pa, isang silhouette na lumipad palabas ng Markean Palace ang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Si Sandro Zhang iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Sandro nang makita niya sina Alvin at Dindo. Whoosh! Isang sobrang pamilyar na pulang silhouette ang lumabas sa Markean Palace kalahating oras pagkatapos lumabas ng palasyo si Sandro. Parang may fire elf na lumitaw sa tabi ni Alvin. Kuya Darfield. Isang malambot at matamis na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Ang fire elf na nakatayo sa tabi ni Alvin ay may maganda at mapang-akit na katawan. Ang kanyang napakarilag na mukha ay maaaring magpaluhod sa mga matatandang lalaki sa harap niya. Irish. Si Alvin ay may magiliw na ngiti sa kanyang mukha at tumingin sa kanya na may bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Nasaan si Lizardo? Bakit hindi pa siya lumabas? Hindi mapigilan ni Dindo na sumimangot matapos makitang lumabas na rin si Irish. Maghintay na lang tayo, sabi ni Alvin. Gayunpaman, hindi nakita ni Alvin at ng iba pa si Lizardo kahit na tumigil ang mga tao sa paglabas mula sa Markean Palace. May nangyari kaya kay Lizardo? Time na ba umulong si Dindo? Don't you dare jinx it. Baka si Lizardo ay lumabas ng mas maaga kaysa sa iyo. Baka siya mismo ang umalis dahil hindi pa siya sigurado kung nakaalis na tayo, saway ni Alvin at nagpahayag ng kanyang opinyon. Bagamat sinabi niya iyon, lihim niyang naramdaman na wala siyang katuturan. Kung gayon umalis na tayo rito, mungkahi ni Sandro. Sige. Hindi tumutol si Alvin at ang iba pa. Umalis silang apat at umalis sa gitnang bahagi ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Nang makaalis na sila sa gitnang lugar, naghiwalay silang apat dahil kailangan nilang lumabas sa entrance na pinanggalingan nila. 1005. Natagpuan ni Alvin ang pasukan na kanyang pinasukan mula sa isang maluwang na kuweba sa pamamagitan ng pagsunod sa rutang naalala niya mula sa kanyang paglalakbay sa panlabas na ring ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang pasukan ay ang labasan din. Whoosh! Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo palabas si Alvin at dumaan sa pasukan. Isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, at napagtanto niya muli siyang nakapasok sa walang hangganang damuhan sa Illusory Formation. Nakadama siya ng kapayapaan nang tumingin siya sa walang hangganang damuhan sa kanyang harapan. Sa aking kasalukuyang bilis, ang pag-alis ay dapat tumagal ng wala pang kalahati ng oras na kinuha ko noong pumasok ako. Si Alvin ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan na kamakailan ay bumuti. Di nagtagal, ang boses ni Martial Emperor Markean ay nagmula sa Polyphony Formation sa Illusory Formation at pumasok sa tenga ni Alvin para gabayan siya palabas. Naliligaw sana si Alvin kung hindi siya ginabayan ni Martial Emperor Markean. Ang Illusory Formation ay hindi mahuhulaan. Bagamat lumitaw siya sa damuhan tulad ng dati, may ilang makabuluhang pagbabago. Ibang-iba ito sa damuhan na dinaanan niya noon. Higit pa rito, si Alvin na lumilipad sa himpapawid ay nakatagpo ng isang problema. Noong una akong pumasok, inatake ako ng napakaraming offensive type na inscription formation na inilagay sa Illusory Formation. Gayunpaman, wala akong nakikita sa mga inscription formation na iyon ngayon.
Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang patuloy siya sa kanyang paglalakbay. Si Alvin at ang grupo ng mga kabataang lalaki ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng illusory formation. Samantala, mapayapa ang lahat sa Crosscut Mountain Range na matatagpuan sa intersection ng Hilagang Distrito at gitnang sona ng Hilagang Disyerto. Sa isang lambak sa loob ng Crosscut Mountain Range, tatlong matandang lalaki ang nakaupo sa hangin habang nakakross ang kanilang mga paa. Malalim sila sa cultivation mode, at parang wala silang pakialam sa mundo. Ang tatlong matandang lalaki ay nakaupo sa isang cross-legged pose na tila sila ay pinagsama sa langit at lupa, at walang pagkakaiba sa pagitan nila. Whoosh! Biglang sumipol ang hangin mula sa ilalim ng lambak. Ang mahinang tunog ng sipol ng hangin ay tila isang pagsabog nang pumasok ito sa tainga ng tatlong matanda. Naningkit ang kanilang mga mata nang imulat nila ang kanilang mga mata. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa lambak, at ang kanilang mga tingin ay napunta sa isang binata na nagmumula sa isang kulay abong mapusyaw na kalasag. Joseph! Hindi maiwasan ng isang matandang may puting buhok at kilay na mukhang pantas nang makita ang binata. Ang binata na lumabas sa gray light shield ay walang iba kundi ang pinakamakapangyarihang binata sa kasalukuyang Anakasek, si Joseph. Tumingin si Joseph nang marinig niyang may tumatawag sa kanya. Alerto siya sa buong oras habang nakayuko at magalang na bumati, "Guro." Ang lalaking nauna sa kanya ay ang kanyang Panginoon. Siya si Holden, ang nag-iisang martial monarch powerhouse sa Anakasek. "Anong nangyari, Joseph? Bakit ikaw ang unang lumabas?" Tanong ni Holden sa malalim na boses. Sa kanyang palagay, habang tumatagal ang isang tao sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, mas mataas ang pagkakataong makuha niya ang profundity fragments na kailangan ng Anakasek. Gayunpaman, ang kanyang direktang disipulo ay naging unang tao na umalis sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Isang malakas na matandang lalaki na nakatayo sa malapit ay tumawa at nagsabi, "Haha. Matandang Becker, parang hindi ganoon kahanga ang iyong direktang disipulo." "I think so too. He was left the Martial Emperor's secret treasure so early. I'm sure hindi siya nakakuha ng alinman sa profundity fragments," mahinahong sabi ng isang matandang nakasuot ng kulay abo na kalmado. Ang tono nito ay nanunukso. Ang mukha ni Holden Becker ay naging solemna, at ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda nang marinig niya ang mga nakakainsultong salita ng dalawang lalaki. Ang paraan ng pagtingin niya kay Joseph ay naglalaman ng bakas ng displeasure habang nagtanong muli sa kanyang malalim na boses, "Joseph, did nakuha mo ba ang anumang profundity fragment?" Naging kakaiba ang ekspresyon ni Joseph nang marinig niya ang sinabi ng dalawang lalaki. Gayunpaman, mabilis siyang nanumbalik nang marinig ang kausap ng kanyang amo. Hindi siya naglakas loob na magantala at agad na sumagot, "No. I told you so." Imposibleng angkinan niya ang profundity fragment since maaga siyang lumabas. Muling sabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. "Matanda Becker, lagi kitang naririnig na nagyayabang kung gaano kahusay ang iyong direktang disipulo sa nakaraan. Parang hindi siya gaanong kahanga-hanga. Hindi siya katulad ng walang kwentang alagad kong si Jerome," nakangiting sabi ng matapang na matandang lalaki kay Holden. Lalong lumala ang ekspresyon ni Holden habang nakikinig sa patuloy na pangungutya ng dalawang matanda. Pinandilatan niya si Joseph na parang nabigo siya. Napipilitin lang ni Joseph ang ngiti sa kanyang mukha nang titigan siya ni Holden. Gayunpaman, may bakas ng saya sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa dalawang matanda. Direkta siyang nagsalita, "Mga senior. Ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling lumabas ay para ipasa sa inyo ang ilang balita." Bagamat mukhang mapagpakumbaba si Joseph nang kausapin niya ang dalawang matandang lalaki, may malalim na pangungutya sa kanyang mga mata. "How dare these two old fellows molly my master and call him useless?" Na-curious siya na alamin kung anong uri ng pagpapahayag ang kanilang gagawin kapag nalaman nilang napatay ang kanilang pinakasikat na mga disipulo mula sa Azumo Sect at North Nether Sect. Balita. Natigilan ang dalawang matandang lalaki nang marinig nila ang mga salita ni Joseph. Maging si Holden ay may nakasulat na pagdududa sa kanyang mukha nang tumingin siya kay Joseph. Na-curious siya sa balita ni Joseph para sa dalawang matandang lalaki.
Samantala, hindi niya maiwasang mapatitig muli kay Joseph. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga kaysa sa profundity fragments. Si Joseph ay lumabas sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor dahil sa nangyari sa Azumo Sect at North Nether Sect. Walang alinlangan na tinatrato niya ang kinabukasan ng Anarchy Sect bilang isang biro. Oo, simpleng sagot ni Joseph habang kaharap niya ang dalawang nag-aalinlangang matandang nasa harapan niya. Joseph, diretso ka lang. Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mong sabihin. Napamura ang malakas na matanda. Joseph, mula nang sumugod ka sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Hindi maaaring sinusubukan mong sabihin sa amin na nakuha ng mga disipulo ng aming sekta ang mga profundity fragment, di ba? Mahinahong tanong ng naka-gray na matandang lalaki habang nakatingin kay Joseph. Haha. Sa katunayan, iyon ay lubos na posible. Hindi napigilan ng malakas na matanda ang tumawa ng malakas nang marinig ang sinabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Mas masama ang itsura ni Holden na nasa gilid ngayon. Seniors, I hope you'll mentally prepare yourselves before I disclose what happened to the both of you. Bagamat napanatili ni Joseph ang pagpapahayag ng kabab ang loob sa kanyang mukha, may bakas ng pagkatuwa sa kanyang mga mata. Handa sa pag-iisip. Para sa pagkuha ng profundity fragments. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, Joseph. Handa na ako simula pa lang, sabi ng malakas na matanda habang nakangiti. Hindi niya napansin ang pahiwatig ng paghanga sa lalim ng mga mata ni Joseph. Gayunpaman, napansin ito ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Kumunat ang noo niya habang may masamang premonition na bumangon sa kanyang puso, at nagtanong siya sa kanyang malalim na boses, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa amin? Ang aking pakikiramay sa inyong dalawa, direktang sinabi ni Joseph nang walang karagdagang pagkaantala. Condolence. Natigilan si Holden nang sabihin iyon ni Joseph. Samantala, nagbago ang ekspresyon ng ibang matatanda. Joseph, anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, ang malakas na matandang lalaki at ang mga matanda na nakasuot ng kulay abo ay hindi kasing tahimik gaya ng dati. Naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon, at naging tense ang kapaligiran. Senior Tungshan. Tumingin si Joseph sa matandang lalaki na siyang martial monarch powerhouse ng Azumo Sect at dahan-daang sinabi, ang iyong direktang disipulo, Jerome. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Tungshan bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Joseph na tapusin ang kanyang mga salita. Nagambala si Joseph ng isang kahangahangang aura na tumatama sa kanya. Natigilan siya at agad na napaatras ng ilang hakbang nang dumapo sa kanya ang nakakakilabot at kahangahangang aura. Biglang nakaramdam ng panginginig si Joseph sa kanyang mga organo habang umaakyat ang dugo sa kanyang buhay. May umuungol na ingay na nagmumula sa kanyang lalamunan. Freewa. Si Joseph na ang mukha ay namula dahil sa kahangahangang aura mula kay Tungshan, ang martial monarch powerhouse, ay nagluwa ng isang subo ng dugo mula sa pagsupil. Kapag ang isang martial monarch powerhouse ay nagalit, ang kanyang kahangahangang aura lamang ay maaaring magpasuka ng dugo ng isang 4th level void transformation martial artist. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang isang martial monarch powerhouse. Tungshan. Nagbago ang ekspresyon ni Holden nang makita niyang pinipigilan ni Tungshan ang kanyang direktang disipulo sa kanyang kahangahangang aura. Freewa. Nagpakawala siya ng wave ng kahangahangang aura at binasag ang kahangahangang aura na pinakawalan ni Tungshan. Gayunpaman, walang pakialam si Tungshan sa sandaling ito. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Joseph at nagtanong sa malalim na boses, Joseph, anong nangyari kay Jerome? Huminga ng malalim si Joseph. Kahit na sa loob-loob niya ay galit siya, nawalan siya ng lakas ng loob nang tumingin siya kay Tungshan. Ang isang martial monarch powerhouse ay parang isang higanting bundok na imposible para sa kanya na masukat. Senior Tungshan, ang iyong direktang alagad na si Jerome. Siya ay pinatay. Sabi ni Joseph. Bang! Ang sinabi ni Joseph ay parang isang kidlat kay Tungshan na muling nagbago ang ekspresyon. Sino? Sino ang pumatay sa kanya? Gumalaw si Tungshan at dumating bago si Joseph sa susunod na segundo. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pagtatangkang hawakan ang balikat ni Joseph.
Para siyang nagtatanong kay Joseph na sa tingin niya ay pumatay sa kanyang disipulo. Sa sandaling ito, ganap na nawala si Tongshan sa kahangahangang paraan na dapat taglayin ng isang martial monarch powerhouse. Sa kasalukuyan, siya ay tulad lamang ng isang ordinaryong matanda. Isang ordinaryong matandang lalaki na nagalit matapos marinig ang kanyang direktang alagad na itinuring niyang sariling apo ang pinatay. Natigilan si Holden sa sinabi ni Joseph. Agad siyang nanumbalik nang makita niya si Tongshan na humahanggos patungo kay Joseph at mabilis siyang sumigaw, "Tongshan!" Sa isang kisap lang ng mata, tuluyan na niyang hinaranggan si Tongshan. "Umalis ka sa daan ko." Nagalit si Tongshan nang makita niyang may intensyon si Holden na pigilan siya na malaman kung sino ang pumatay sa kanyang direktang disipulo. Nawalan siya ng malay at walang pakialam kung sino ang humaharang sa kanya. Kasing bilis ng kidlat ang pag-atake niya habang itinataas niya ang kanyang braso. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog ng hangin sa paligid nila. Si Tongshan ay isang martial monarch, ang kanyang kapangyarihan ay halatang hindi limitado sa air explosion lamang. Ang mga bugzo ng marilag at malakas na hangin ay humampas sa buong lambak. Nanginginig ang mga bulaklak at puno sa lambak dahil sa kanyang pag-atake. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.